Kinupkop ng dalaga ang anak ng kanyang kaibigan nang mamatay ito dahil sa panganganak. Sa huli, makikilala niya ang dating kasintahan ng kaibigan. Kaya niya bang isuko ang batang minahal niya na bilang tunay na anak? Ating alamin ang buong kwento. Alyssa! Excited habang kumakaway si Chloe nang makita ang pagdating niya. Si Chloe ang kanyang kaibigan since college. Nakatayo ito sa labas ng restaurant kung saan sila magkikita ngayon. Pagkatapos nilang makagraduate noon ng college, ngayon lang ulit sila magkikita. Nasa Cebu kasi ang pamilya nito, kaya umuwi ang kanyang kaibigan. Ganun man, araw-araw silang nagkakamustahan. Mag-isa siya sa buhay, hindi dahil ulila na, kundi dahil sa hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga magulang. Separate ang mga ito dahil sa palikero niyang ama. Ilang beses itong nahuli ng mama niyang nasa kandungan ng iba. Katunayan ay may 3 siyang kapatid sa labas na hindi naman lingid sa kanya. Natuklasan niya yon nang madala sa hospital ang kanyang ama noon. Nagkagulo sa loob ng kwarto dahil sa 3 babae ng kanyang ama ang sumipot. Bagaman ay kasal ito sa mama niya, nananatiling legal ang pagsasama ng dalawa. Yun nga lang, walang araw na hindi nag-aaway ang mga ito. Kaya after niyang makagraduate ng college, bumili siya ng sariling bahay at mas piniling mamuhay ng mag-isa. Hindi niya pakikialaman ng mga ito. Tutal, wala na rin namang pakialam sa kanya ang mga magulang. Kaya niyang buhayin ng sarili dahil noon pa man, sadyang independent na siya. 3 graduation niyang ni walang magulang na umattend, kundi ang kanyang yaya na magpahanggang ngayon kasama pa rin niya sa buhay. Chloe! Mangha siya nang yakapin ito matapos pasadahan ng tingin. Paano? Ang laki ng pinagbago ng kaibigan. Pumayat na tila ba tumanda ng ilang taon. Bukod doon ay buntis. Sa tansya niya ay nasa 5 or 4 na ngayon ang malaki nitong tiyan. Kapag nag-uusap sila sa telepono, wala itong sinasabi sa kanya tungkol sa pag-aasawa. Ang ganda-ganda mo, Bes. Mabuti ka pa hindi stress. Ang nakangiti nitong Saad, halatang kahit nakangiti, malungkot pa rin ang mga mata. Inakbayan niya ito papasok sa loob ng restaurant. Hindi niya maintindihan kung bakit sinaklot siya ng awa rito. Naku, akala mo lang yun. Alam mo naman ang family history namin. Natatawa niyang Saad na naghagilap na ng kanilang mauupuan. Wala naman siyang nililihim sa kaibigan tungkol sa kanyang pamilya. Mukhang ito ang may hindi sinasabi sa kanya. Hindi niya alam na nag-asawa na ito. Ngumiti lang ito sa sinabi niya at hindi nagkomento. Bes, pwedeng humingi ng pabor sa'yo. Kumakain na sila nang magsalita ito. Napakaseryoso ng boses. Binitiwan pa niya ang hawak na kutsara at ginagap ang isang palad niya. Parang nagmamakaawa ang tono. Napansin niyang na masasaluha ang mga mata. Halataan niyang kaibigat ng dinadala nito. Lalo siyang nakadama ng habag sa kaibigan. Masayahin kasi ito noon. Di walang araw na hindi siya pinasasaya. Pero ngayon, parang daga nito ang mundo. Oo naman, parang magkapatid na tayo. May problema ka ba? Naging malamlam ang mata nito sa tanong niya, tsaka nagbaba ng tingin. Tinakwil ako ni Papa Bes. Nang malaman niyang buntis ako, wala namang magawa si Mama sa kagustuhan ni Papa. Katunayan, 2 buwan na akong nakikitira kina tita pero hindi ko talaga kaya ang trato nila sa akin. Napahikbi ito, tsaka inililis hanggang braso ang suot na blazer. Nakita niya ang malaking pasadon. Dama niyang nanindig ang kanyang balahibo. Parang paso iyon mula sa mainit na bagay. Sa awa, nayakap niya bigla ang kaibigan. Bes, huwag ka nang umiyak. Maluwag sa bahay ko, okay? Bakit naman hindi mo sinabi sa akin? Sana noon pa kita nasundo. Aniya rito. Gusto niyang magtanong tungkol sa ama ng pinagbubuntis nito. Kaya lang, parang hindi iyon ang tamang panahon para pag-usapan. Dama naman niyang wala rin itong balak sabihin sa kanya. Sa sinabi niya, nagliwanag ang anyo nito at mas mahigpit na yumakap sa kanya. Panayang pasasalamat. Okay, pwede na ba tayong kumain? Nakangiti niyang tanong na pinahid ang luha nito. Nalulungkot din kasi siya sa nakikitang ayos ngayon ni Chloe. Tumango ang kaibigan kaya inalalayan niya na itong umupo. Pilit niya itong pinasasaya habang kumakain sila. Gusto niyang makalimutan nito ngayon ang mga bagay na nagpapabigat sa puso nito kung ano man yun. Wow, Bes, mabuti ka pa, may naipundar na, samantalang ako. Pagkarating nila sa bahay ay palatak nito. Nakangiti pa habang masayang nakatanaw sa labasan. Napangiti din siya.
Pera ng amo ko yung pinambili ko dito. Kung alam mo lang, simula nang bumukod ako sa parents ko, wala na ako nakukuhang allowance sa kanila kaya kailangan ko magtrabaho. Isa pa, ayaw ko na rin naman sa kanila dahil nasa tamang edad na ako. Aniya na inakbayan niya ito papasok sa loob ng bahay. Chloe? Patanong ng kanyang yaya Lorena pagkakita sa kanyang kasama. Kilala naman kasi talaga ito ng yaya niya. Madalas ito sa bahay nila noon nung nasa college pa lamang sila ni Chloe. Oo, ako nga yaya. Nahihiya pa si Chloe na hinimas sa malaking tiyan. Yaya na rin ang tawag ni Chloe sa yaya niya noon pa. Ikaw pala'y nag-asawa na. Kinuha nito ang bitbit na bag ni Chloe na nasa tansya niya ay may lamang damit. Hindi ho, na-disgrasya lang nung minsan kaming nag-outing. Malungkot nitong pag-amin na nangulap ang mga mata. Kita niya ang sakit na lumukob dito. Sus Mariosep, walang amay ang dinadala mo. Paano yan ngayon? Paano mo bubuhayin yung bata? Sa kabiglaan, sunod-sunod na tanong ng kanyang yaya. Dahil dito, napahikbi si Chloe. Yaya, pakidala na lang sa isa pang kwarto ang gamit ni Bes, okay lang ba? Baling niya sa ginang para hindi na ito makapagsalita pa. Bumuntong hininga pa ito at minsan pang sinulyapan ng dismayadong tingin si Chloe. Madalas si paalala sa kanya ng kanyang yaya na wag ibibigay ang bataan hanggat hindi pa na ikakasal. Marahil kaya ito ganun kay Chloe ngayon. Galit ito sa mga babaeng marurupok na mabilis bumigay sa mga boyfriend. Noong dalagita siya, ayaw na ayaw nitong nakashort siya ng maiksi kapag pumupunta siya ng mall. Pasensya ka na kay Yaya Bes. Alam mo naman yan, laking Maria Clara. Pagbibiro niya. Pero hindi ito natawa. Inalalay na lang niyang tunguhin ang silid nito upang makapagpahinga. Ilang sandali pa silang nag-usap bago niya ito iwanan, tsaka lamang niya napansing may 3 miss call ang nobyo at may 15 messages. Galit at pinagbibintangan siyang nakikipag-meet sa ibang lalaki. Sa halip na sagutin ang message nito, nagtungo siya sa silid at nagbihis. Papasok siya sa trabaho kahit late na. Sa tingin niya, kailangan niyang doblehin ang kita para sa kaibigang nagdadalang tao. Alam niyang wala itong maaasahan ngayon bukod sa kanya. Habang nagmamaneho si Eliza sa luma niyang sasakyan na niregalo pa ng kanyang ama noong kanyang 18th birthday, tsaka muling tumawag ang nobyong si Darren. Alam niyang mas lalong ikakainit ng ulo nito kapag hindi niya sinagot ang tawag na yun. Saglit siyang nagsuot ng headset bago inangat ang linya. Dinig niya kaagad ang malutong nitong mura. Magpapaliwanag ako, Darren. I'm sorry. Naalala mo ba si Chloe? Kinilangan ko siyang kitain. May problema siyang pinagdadaanan. Hindi ko narinig yung tawag mo at huwag ka na mag-explain pa, Eliza. Pwede ba pumunta ka na lang? Mag-i-start na yung game ko. Galit ang tono at pagkatapos nun, pinatayan siya ng linya. Napapikit siya habang mahigpit ang hawak sa manibela. Minsan niya nang naitanong sa sarili kung bakit niya pa napagtsatsagaan si Darren. Maiksi ang pasensya at never siyang naiintindihan ni ayaw ng paliwanag. Gusto, lagi itong tama. Tsaka niya lang naalalang may basketball game pala ito ngayon at bilang GF nito, kailangan naroon siya. Kaya sa halip na pumasok sa work ay hindi na lamang. Sa malawak na palaruan, makikita ang grupo ng basketball team. Halos kadarating niya lang nang salubungin siya ng nobyo sa entrance. As usual, galit na naman. Napakagwapo nito sa suot na jersey. Kahit masungit, bumabawi naman ito sa itsura. Alam niyang mahal siya nito at ni ayaw siyang mawala sa paningin. Ang nakakatakot kay Darren ay sinasakmal nito kung sinong sumusulyap sa kanya. Napakasiloso, nakakasakal kung minsan. Matapos siyang paupuin kasama ng mga audience ay umalis na to. Patakbong tinungo ang mga kasama. Wala pa man 5 minuto, nagsimula na ang laro. Magaling ang nobyo, bawat puntos nito, napapangiti siya. Napapatalon sa tuwa. Gusto niyang isigaw ang pangalan nito at sabihing boyfriend ang lalaking yun, pero dahil hindi naman siya teenager, kaya kailangan niyang kumalma. 2 oras ang itinagal ng laro at panalo ang team ni Darren, kaya naman nakangiti na itong lumapit sa kanya habang nagpupunas ng pawis. Masaya niyang sinalubong ng yakap ang nobyo at ganoon din ito. Mukhang hindi nagalit sa kanya dahil hinalikan pa nga siya. Bago sila tuluyang nakaalis, ay halos inabot pa ng 1 oras dahil sa matagal na kwentuhan ng buong team. May victory party pang magaganap mamayang gabi. Wala sana siyang balak sumama pero kapag si Darren ang nagsabi, wala na siyang magagawa pa. Hindi niya pwedeng baliin anuman ang sasabihin nito. 8:00 ng gabi, dapat ready ka na mamaya.
ani Darren habang inihahatid siya sa kanyang sasakyang nakapark. Kinabig siya nito at hinalikan sa labi. Naghiyawan pa ang mga team nito na nasa kanilang likuran pala, pero tinawanan lamang iyon ng nobyo. Sa halos 2 taon naman nila ni Darren, iisa ang nagustuhan niya rito. Alam ng lalaki ang boundary nito. Sinabihan na ito ng kanyang yaya Lorena na wag siyang pakikialaman hanggat hindi pa sila na ikakasal, kaya hanggang yakap at halik lang ang ginagawa nila. Binuksan na nito ang sasakyan at inalalayan siyang pumasok sa loob. Nakatunghay pa ito sa bintana ng kotse at pinapanood siyang i-start ang makina ng sasakyan. Bye! Narinig niya pang saad nito at may gwapong ngiti sa labi. Bye! Ngiti niya rin, tsaka niya pinasibad ang sasakyan. Nakita niya pa sa side mirror na hinabol siya nito ng tanaw at napapangiti siya. Maaga kayata. Salubong sa kanya ni Chloe pagdating ng bahay. Pawisan ng kanyang kaibigan at may hawak na basahan. Halatang naglilinis ito ng bahay. Naku bes, hayaan mo na yung gawaing bahay. Ako nang bahala dyan. Sunday lang talaga ako nakakapaglinis dahil yun yung day off ko. Ayoko ding hinahayaan si Yaya sa gawaing bahay. Aniya na kinuha ang basahan sa kamay nito at tinalalayang umupo ang buntis sa sofa. Ewan ko ba dyan sa kaibigan mo, ang sabi ko nga sa kanya ako nang bahala. Singit ng kanyang yaya na galing sa kusina. Napasulyap siya rito. Sanay ako bes, tsaka ito lang naman ang kaya kong gawin bilang pagtanaw ng utang na loob sa'yo. Malaking bagay sa akin na welcome dito kaya hayaan mo na ako, okay? Hinawakan niya ito sa kamay nang magsimulang malungkot kaya pilit niya itong pinasaya. Ang mabuti pa, magbihis ka't aalis tayo. Aniya sa kaibigan, balak niyang bumili ng damit para sa victory party mamaya. Marami naman na siyang damit kaso naisuot niya na ang mga yun. Sanay si Darren na umattend ng mga gathering at hindi ito makakaalis nang hindi siya kasama. Minsan nga, para niya na itong boss. Mayaman ang pamilya ng lalaki. Sa edad na 21, ay pwede na itong ihilera sa mga tanyag na businessman. May-ari yung ama nito ng isang kilalang company, kaya naman na iyon ang nobyo. Yun nga lang, nang malaman ng ama nitong nagmula siya sa broken family, nawala ng amor sa kanya ang daddy ni Darren. Kabaliktaran naman yun sa mami nito na mabait at baby siya kapag isinasama siya ng nobyo sa bahay. Hindi na lamang niya pinapansin ang pagdisgusto ng dad nito sa kanya. Mayaman din naman ang ama niya. Yun nga lang, nakakahiyang napakadami nitong inanakan. Inalalayan niya ng tumayo ang kaibigan tsaka inihatid sa kwarto. Gusto niyang ipacheck up ang baby ni Chloe at bilhan ng mga gamit. Si Yaya ay pinagbihis na rin niya dahil sanay itong kasama kapag umaalis siya. Para nga ito na yung kanyang tunay na ina. Tumuloy sila sa Obigaini at pina-ultrasound niya si Chloe. Saktong 7 buwan na pala yung tiyan nito. Buong akala niya 5 pa lang yun. Maliit lang daw ang baby dahil kulang sa vitamins at protein na nakukuha mula sa ina. Ayon kasi kay Chloe, hindi ito nakakakain ng tama dahil hirap sa kalagayan sa tinitirhang tiyahin. Mahina ang puso nito at mataas sa sugar. Maraming kailangang inuming gamot ang kaibigan upang umaabot ang tamang timbang ni baby. Hindi talaga siya makapaniwala sa sinapit nito. Balak niyang hanapin ng ama ng ipinagbubuntis ni Chloe at pagbayarin sa kapabayaang ginawa sa kanyang kaibigan. Dahil sa lalaking yun, naging miserable ang buhay nito. Para sa kanya, wala itong kwentang lalaki. Dumating ang panganganak ni Chloe na hindi man lang nasabi sa kanya kung sino ang ama ng ipinagbubuntis nito. Saktong nasa outing pa siya noon kasama si Darren at ang mga kaibigan nito. 2 araw sila sa Siargao at wala sana siyang balak sumama dahil nga kabuanan ni Chloe, pero nagalit ang kanyang nobyo kaya napilitan siyang sumama at nagkataon ngang nanganak ang kanyang kaibigan. Tinawagan na lang siya ng kanyang yaya kung saang hospital isinugod ang kaibigan. Nagpaalam naman kaagad siya sa nobyo. Iiwan mo ko dito dahil lang sa kaibigan mo? Grabe naman, Eliza. Boyfriend mo ko. Bumalik sa kanyang alaala ang sinabi ni Darren nang magpaalam siya. Dahil sa outing na yun, nawalan na rin siya ng trabaho dahil kailangan na naman niyang magpaalam sa kanyang boss. Subalit hindi siya pinayagan dahil nga naman 2 araw at kailangan siya sa trabaho. Pero sinabi ni Darren na hindi niya kailangan pang magtrabaho sa iba. Bukod sa kaya nitong ibigay sa kanyang lahat, pwede siyang bigyan ng trabaho. Sa madaling sabi, si Darren ang nasunod. Darren, please. Kailangan ako ni Chloe, please. Sinusubukan niyang magmakaawa. Umalis ka. Sige, pero maghiwalay na tayo. Galit pa rin ito.
hindi siya nito naiintindihan. Sa oras na yun, wala siyang nagawa. Nadatnan na lang niyang umiiyak ang kanyang yaya Lorena kinabukasan nang umuwi siya dahil wala nang buhay si Chloe. Naging delikado ang panganganak nito. Ayon pa kay yaya, pinapili si Chloe ng doktor kung sino ang ililigtas at mas pinili nitong mawala kaysa sa anak. Inihabili nito kay yaya ang mensahe para sa kanya na nagsasabing ituring na parang tunay na anak ang anak nito. Daig pa niya ang namatay ng isang kapatid sa pagkawala ni Chloe. Tinawagan niya ang magulang nito at ibinalita ang pagpanaw ng anak, pero sinabi lamang ng ama ni Chloe na wala itong anak na suwail at malandi. Sobrang nalungkot siya para sa kanyang kaibigan. Pangako Chloe, hindi ko pababayaan ang anak mo. Patawad at wala ko sa oras ng paghihirap mo. Hindi man lang kita nadamhayan. Humahagulgol niyang iyak habang yakap ang puntod ng kaibigan. Napakasakit para sa kanyang nawala ito sa mundong ibabaw na hindi naranasang maging masaya. Niwalang malasakit ang magulang nito. Bagaman nabigyan niya ng maayos na libing, ay tila hindi pa rin sapat na maging masaya man ito kung nasaan ngayon si Chloe. Sinasabayan din siya ng iyak ni Baby Khalil sa mga oras na yun na para bang ramdam ng bata na wala na nga itong ina. Pero ipinangako niya sa kaibigan na hindi mararamdaman ni Khalil na wala itong magulang. Tulad ng pamimighati ni Chloe, ibubuhos niya ang pagmamahal ng isang magulang sa bata. Siya ang tatayong ama't ina kay Khalil. Anong oras na, Eliza? Hindi mo ba alam na kanina pa ako naghihintay sa'yo dito? Tsaka ano yan? Ba't kasama mo pa yung batang yan? Galit pero nagtitimpi si Darren ng matinding galit pagdating niya sa dinner date nila sa isang restaurant. Gabi lang nagpapahinga si Yaya sa pag-aalaga kay Khalil, kaya isinama niya ang bata. Darren, I'm sorry. Puro ka na lang ba sorry? Ilang beses ka pang hihingi ng sorry sa akin, Eliza. Ang sabihin mo, wala ka ng time sa akin. Puro na lang dyan sa anak mo. Hindi na nakapagtimpi si Darren. Napalakas niya ang boses nito. Wala na itong pakailam kung pinagtitinginan man sila. Dahil dito, nakaramdam ng takot si Khalil at umiyak. Aminado siyang nitong mga nakaraang buwan, simula nang mailibing si Chloe ay naging abala siya. 3 linggong hindi niya maiwan si Khalil kay Yaya Lorena, kaya tambay siya sa bahay dahil nga wala siyang trabaho. Halos naubos yung perang ipon niya dahil sa kawalang trabaho, dahil na rin sa nobyo. Kinapalan na nga niya ang mukha niya at lumapit sa ama para bigyan ng pera panggatas at diaper ni Khalil. Hindi naman siya nagdalawang salita, kaya nga 1 buwan pa lang si Khalil, naghanap na siya ng ibang trabaho, at dahil busy na siya ngayon sa bagong pinapasukan at sa kanyang anak, hindi niya nagaanong nabibigyan ng oras si Darren. Ngayon niya lang napagtanto na hindi madaling maging isang single mom. Ganoon man, natutunan niya ng mahalin si Khalil. Isang ngiti lang nito, tanggal ang pagod niya sa kanyang trabaho. Darren, pwede ba hinaan mo naman ang boses mo? Alam mo namang, ako pa ngayon ang mali, ganun ba? Putol na naman ito sa kanyang sasabihin na para bang wala siyang karapatang magsalita. Mamili ka, ipapaampun mo yung batang yan o maghihiwalay tayo. Mas lalong lumakas ang boses niya. Sa ilang taon nila ni Darren, ngayon lamang siya nasaktan ng husto sa mga sinabi nito. Sinunod naman niya lahat ng anumang naisin nito kahit noon pa man, hindi baling mawalan siya ng trabaho. Dahil dito, hindi niya rin nakausap ang kaibigan sa huling pagkakataon. Pati ba naman bata idadamay nito? Pakiramdam nga niya, hindi na siya mahal ng lalaki. Sa mga sandaling yun, tila wala na siyang masabi. Nag-init ang magkabilang mata at tumalikod na lang. Mas mahalaga sa kanya si Khalil dahil nangako siya sa ina nitong aalagaan at mamahalin ng bata. Ituturing niya itong tunay na anak. Bumalik ka dito, Eliza. Hinabol siya ni Darren hanggang sa labas ng restaurant. Hindi niya na kasi matagalan ng mga titig ng tao. Bukod doon, natatakot na si Khalil kay Darren. Ang gusto niyang mangyari ngayon, palamigin ang ulo ng nobyo. Baka sakali pag nag-usap silang muli okay na ito. Kaya nga ginawa niya lahat ng gusto nito para sa ikabubuti ng relasyon nila, pero hindi iyon na-appreciate ng lalaki. Nilingon niya ang nobyo. Darren, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Natatakot na sa'yo si Khalil. Aniya sa lalaki. Nagpara siya ng taxi pero pinigilan siya nito sa braso. Kapag umalis ka, Eliza, tandaan mo wala na tayo. Mamili ka, ako o yung batang yan? Inis nitong tanong sa kanya at mas ramdam niya ang mabigat nitong kamay na humigpit sa kanyang braso. Naninikip ang kanyang dibdib na tumingin dito. Mahal kita, Darren, pero kailangan ako ni Khalil. Sana maunawaan mo yun. Umiiyak na saad niya. Dama niyang lalong nagalit ang anyo nito, tsaka dahan-dahan siyang binitiwan sa braso.
Okay, malinaw na pinipili mo ang batang yan. Hindi ako papayag na may kahati sa'yo, Eliza, kaya mas makabubuting maghiwalay na lang tayo. Pagkasabi nun, iniwan sila ni Khalil na tinungo ang kotse. Hindi na siya muling nilingon. Luhaan siyang hinabol ito ng tingin. Ano pa nga bang magagawa niya kundi tanggapin ang gusto nito? Hindi niya pwedeng ipamigay na lang basta ang bata. Mahal na mahal niya ito. Eliza, natapos mo na ba yung report? I need to have it before lunch break. Tatapusin ko agad, sir. Malumanay bagaman dagling tugon ni Eliza sa kanyang boss. 3 gabi kasi siyang walang gaanong tulog dahil nagkasakit ang 2 months old baby niyang si Khalil. Dagdag isipin niya pa si Darren na sadyang tinitiis siya. Walang dalaw, walang tawag or text, bagay na lalong nagpapabigat sa kanyang kalooban. Tuloy-tuloy ang hakbang paalis ng boss niya na hindi man lang siya nilingon. Sa braso ay may nakakapit na babaeng hindi pamilyar sa kanya dahil araw-araw naman iba ang kasama nito. Pumasok ang dalawa sa office ng lalaki. Hindi siya tsismosa para usisain ang pinaggagawa ng dalawa. Hindi rin naman siya inosente para hindi mahulaan kung anong ginagawa ng isang babae at isang lalaki sa private room. Lalo at ilang beses niya nang may nahuhuling babae na nakakandong sa amo. Para sa kanya, isa itong uri ng halimaw. Titig pa lang ng kanyang boss habang kinakausap siya ay sapat na para panginigan siya ng kanyang mga tuhod. Madalas kapag nagkakamali, sinisermonan siya nito. Tinitiis niya lang dahil hindi naman madali maghanap ng trabaho, lalo at malaki ang gastusin niya araw-araw. Nahihiya na rin siyang lumapit sa ama upang humingi ng pera, kaya para kay Khalil, gagawin niyang magtiis. Alam naman niya sa sariling isa siyang baguhan. Marami pa siyang dapat itama kaya maluwag niyang tinatanggap sa sarili ang paninermo ng boss niya. Isa siyang executive secretary ng CEO na si Brandon De Leon sa isang holdings. Masasabi niyang isa siya sa maswerteng nasama sa company nito sa dami ng mga kasabayan niyang na-interview nun, kaya lahat ng pagtitiis gagawin niya sa babaero at suplado niyang boss. Dahil bukod sa pagiging sekretary nito, kailangan niya ring habaan ang kanyang pasensya sa mga babae nito, katulad na lang sa araw na yun. Excuse me? Boses ng isang babaeng nasa tapat ng kanyang mesa. Wala siyang balak pansinin kung sino man yun dahil may babae pang kasama ang boss niya sa loob ng office nito. Ang tindi talaga ni Brandon, pagsabay ng mga babae, ang kapal ng muka. Baka nga hindi pa tapos ang dalawa sa kung anong ginagawa ng mga ito sa loob, pero heto, may nakapila na. Hindi mo ba ako kilala? Nagalit na ang babae at kinalampag ang kanyang table. Tinapunan niya ito ng tingin. Ma'am, hindi po kayo pwedeng pumasok. Wala po akong pakialam kung sino kayo. Trabahador lang po ako rito, tagasunod ng utos niya. Aniya, na inilahad ang isang upuan sa labas ng office ng CEO. Maupo muna po kayo. Dagdag niya pang sabi rito. Inirapan siya nito at nagmarcha na tinungo ang upuan. Tsaka niya tinawagan sa intercom ang lalaki upang sabihing may naghihintay na babae sa labas. Kung magkagulo man, labas na siya dun. Isang oras ang lumipas, lumabas nga ang dalawa. At yun na nga, nagpang-abot ang dalawang babae. Nagkasabunutan habang nagkakagulo na natili siyang kampante sa kinauupuan habang ginagawa ang trabaho. Hindi na bago sa kanyang eksenang yun. Nagawa pa nga niyang magkape habang nanonood sa babaeng nagsasabunutan. Grabe, parang eksena sa pelikula. Iiling-iling na lang siya. Sa nangyari, hindi niya napansing natapos na ang kanyang maghapon. Basta maagang umalis ang kanyang boss kanina at hanggang ngayon, hindi pa nakakabalik. Nagsimula na rin siyang magligpit para umuwi na. Ramdam niya ang pagod maghapon pero dahil kay Khalil, excited siyang umuwi. Hindi siya nag-ayos at isinukbit na ang bag. Haggard siya sa mga oras na yun. Simula nang magkaroon ng anak, ay tila naging manang na ang kanyang lifestyle. Wala na siyang panahon para mag-ayos. Para kanino? Break naman na sila ni Darren. Ito lang din naman ang hihikayat sa kanya magsuot sa magagandang damit. Gusto din itong katulad ng mga girlfriend ng kaibigan ni Darren, makipagsosyalan siya. Ginawa niya naman para sa ikakasaya ng lalaki pero wala ding nangyari. Nauwi sa wala ang lahat. Masakit lang para sa kanyang kaibilis siya nitong kalimutan. Yaya, nilalagnat pa ba siya? Pagdating, nagbihis lang si Eliza at kinarga si Khalil. Masigla na ito ngayon kumpara kahapon. Ngumiti agad pagkakita sa kanya. Siguro naman makakatulog na siya ng maayos mamayang gabi. Hindi anak, kaninang umaga ang huli niyang pag-inom ng gamot. Magpahinga ka na Eliza, ako nang bahala dyan. Nakangiti pa nitong sabi. Okay lang yaya, ang mabuti pa kumain ka na't magpahinga.
Basta kami ni Baby Khalil, sa kwarto ko muna ha. Bye, Yaya. Ikinaway niya ang kamay ng bata rito. Sa ginawa niya, natawa si Khalil na kinatawa niya din. Para bang anumang kasiyahan ito, kasiyahan niya na rin. Si Yaya ay natawa din. Mamaya na ako kakain, sabay na siguro tayo. May sasabihin din kasi ako sa iyo anak, kung okay lang. Pinulot nito ang lagay ng mga bottle milk ni Khalil at kasunod niyang tinungo ang kwarto nila. Oo naman ya, ano po ba yun? Nilapag naman niya ang bata sa kama pagpasok nila sa kwarto at balak punasan at palitan ng damit para mamaya ready na itong matulog. Tumawag kasi si Lolet ngayon. Nakagraduate na siya. Balak na pumunta dito para maghanap ng trabaho. Okay lang ba anak kung dito siya tumuloy? Alanganing tanong ni Yaya. Ang tinutukoy nito ay ang nag-iisang anak sa probinsya na iginapang nito sa pagkakatulong upang makapag-aral. Sa totoo lang kasi, kahit kinakapos siya sa pera, sinisiguro niyang nasasahuran ng Yaya Lorena niya dahil nga alam niyang may pinag-aaral ito. Ngumiti siya rito. Walang problema, ayos lang po Yaya. Kaso anak, may pera ka ba dyan na pamasahe sana niya at pambaon paluwas dito? Nahihiya pa nitong tanong. Natigilan siya. Wala na kasi siyang bakanting pera. Ang nasa kanya na lang ngayon, panggatas at diaper ni Khalil. Pero nahiya naman siya sa kanyang yaya. Kaya bukas, manghihiram na lang siya sa kanyang boss kahit na malayo pa ang sahod. Napabuntong hininga siya ng mapag-isa habang tinitignan ang tulog na anak. Isa pang gastusin ang nagbabadya sa kanya dahil hindi pa ito nabibinyagan. Paano niya ba kakayanin ang responsibilidad na nakaatang sa kanya ngayon? Bakit kasi maagang nawala si Chloe? Sana magkatuwang sila ngayong magpalaki kay Bibi. Hinawakan niya ang maliit nitong kamay. Napangiti na lang siya nang maramdamang kumapit iyon ng mahigpit. Kakayanin niya para kay Chloe. Nakatulugan na lang ata niya ang pag-iisip. Pagod na yung utak niya at katawan. Maaga pa, bumangon na si Eliza katulad ng nakasanayan. Gising na rin si Yaya na ipinagtimpla pa siya ng kape. Bago umalis, inabot niya rito ang natitirang pera sa kanyang wallet para sa anak nito. Balak niya manghiram na lang sa boss niya mamaya. Sa kamalasan, tinirik pa siya ng kanyang kotse sa gitna ng daan. Mabuti na lang at may naglakas loob na siya ay tulungang maidala sa repair shop ang kanyang sasakyan. Kaso, mamayang hapon pa makukuha. Problemado siyang naghalongkat ng barya sa kanyang bag pang taxi patungong trabaho. Mabuti naman at nakapasok pa siya dahil may nakita siyang nakaipit na pera sa maliit na bulsa ng kanyang bag. Pagdating sa office, nilinis niya kaagad ang bawat sulok ng kwarto kahit na may janitor naman sa buong building na yun. Kailangan niya lang magpakabait kay Brandon dahil ihirit siya ng utang mamaya. Nakakahiyaman pero kailangan niyang kapalan ng mukha niya. Sira ang bulok niyang kotse at wala siyang pamasahe. Hindi niya kakayanin maglakad mamaya pa uwi. Paglipas ng isang oras, dumating ang lalaking inaantay. Napaangat siya ng tingin rito. Nang tumingin ito mismo sa kanyang harapan, mukhang hindi mababakas sa aura nitong problemado sa nangyaring rumble kahapon dito sa loob ng opisina. Napatayo siya kaysa makipagtitigan dito. Si Brandon kasi ang tipo ng tao na kapag natitigan niya, parang nag-iiba ang kanyang pakiramdam. Nangangatog ang kanyang tuhod. Wari ba'y may tutubi sa kanyang sikmura? Good morning Eliza. I need you to do something for me. Anito sa kanya. Come to my office. Utos iyon na kailangan niyang sundin kaya napasunod siya nang ito ay tumalikod. Tamang-tama dahil isisingit niya ang pag-utang ng pera. Baka mamaya maghapon hindi na naman ito mahagilap. Bukod dun, medyo good mood dito ngayon. Tahimik lamang siyang nakikinig sa instruction nito habang pinag-aaralan ng mukha ng lalaki. May isang araw lamang ang kanyang due date. Agad naman niya itong tinandaan. Pagkatapos, ipinagtimpla niya ito ng kape kahit hindi naman nangihingi sa kanyang lalaki. Kapansin-pansin tuloy ang kabaitan niya ngayon sa lalaki. Do you have anything more to say, Eliza? Nakaupo na ito ngayon sa sariling swivel chair nang mag-angat ng paningin sa kanya. Nagtataka ito marahil kung bakit hindi pa siya lumalabas ng office nito. Ganun wala naman na siyang gagawin. Napalunok siya. Sir, tumingin muna siya rito. Yes, Eliza. Pinatong nito ang dalawang kamay sa table at tumingin sa kanya. Sumandal na parang naaaliw habang tinititigan ang makurba niyang katawan. Bagay na pinaglamigan niya. Ganoon kasi talaga tumingin si Brandon, lalo na kapag magagandang babae. Maganda rin naman siya at may sexing katawan. Nakatago nga lang sa maluwag na office uniform. Mangutang sana ako kung pwede. Lakas loob niya.
Kabado pa siyang na magsalita. Yun lang pala, Eliza. No problem. Agad nitong kinuha ang wallet sa bulsa. Bago pa man niya sinabi kung magkano ay naglabas na ito ng 10,000 na ngayon, nakapatong sa ibabaw ng mesa nito. Masyadong malaki, sir. Kunin mo na, bayaran mo kapag may extra ka. Anito nang magsimula ng magtrabaho. Hindi na siya nahiya dahil kailangan niya ng pera. Babayaran din naman kaagad niya kapag sumahod. Buong pasasalamat na nagpaalam siya rito. Hindi naman maiwasang sundan ng tingin ni Brendo ng lumabas na babae. Sa unang pagkakataon, nakuha nito ang kanyang atensyon. Sa lahat ng naging sekretary niya, si Eliza lang ang kakaiba. Nakakapagtakang sa sobrang gwapo niya, hindi man lang ito na-attract sa kanya. Ang huling sekretary niya, nagmamakaawa pang angkinin niya. Samantalang si Eliza, parang utang na loob niya pa kung lalapitan siya nito sa ganoong pagkakataon. Napasulyap siya sa timpla nitong kape. Mabango yun, kaya naisipan niyang tikman. Masarap naman at habang ginagawa ang trabaho sa ibabaw ng mesa, hindi niya namalayang naubos niya pala ito. Nang masaid ang kape, napatingin siya sa labas ng kanyang office. Tumayo siya upang silipin ng babae. Nagkataon itong may kausap sa cellphone at narinig niya ang hagikgik ng babae. Interesting, mukhang may nagpapasaya sa babae. Bumalik na siya sa kanyang table nang may makitang, as usual, sakit na naman sa ulo ang dala nito dahil isa na naman iyon sa mga nakapilang nagnanasa sa kanya. Magkukunwari na lamang siyang busy para lang makalusot. Eliza, pauwi ka na ba? Tanong sa kanya ni Melanie kinahaponan. Workmate niya pero taga-ibang department. Oo, dadaan pa kasi ako sa department store para bumili ng diaper at gatas. Hindi na siya nagabalang tignan ito habang inaayos ang gamit sa ibabaw ng kanyang table. Teka lang, naiintriga itong naupo sa gilid ng kanyang mesa. Ano ka mo? Gatas at diaper? Tanong ni Melanie. Yes, single mom ako. Proud pa niyang sagot kay Melanie. Hindi naman siya nag-aalang ang pag-usapang may anak siya sa loob ng opisina. Malalaman at malalaman pa rin naman iyon ng lahat. Inspired din siyang magtrabaho para sa anak at sikali lang rason kung bakit siya nagsisikap. Hindi ito nakapagsalita pero tinampal siya sa balikat at naiiling na ayaw maniwala. Naging interesado pa ito sa buhay niya at maya-maya, ini-interview na siya ng babae tungkol sa kung paano siya nagkaroon ng anak pero mananatiling lihim ang tungkol kay Khalil dahil para sa kanya, siya ang tunay na ina nito kaya walang nakuhang impormasyon sa kanya si Melanie. Habang pauwi at nagiintay ng taxi si Eliza, narinig niyang may nag-buzzer na sasakyan. Nakita pa niyang nakadungaw sa bintana ng kotse ang boss niya. Good evening, Eliza. Yahatid na kita. Napakurap siya sa pagkakangiti ni Brendon sa kanya. Anong nakain ito at parang nagmamalasakit sa kanyang lalaki. Salamat na lang. I insist. Bumaba na ito ng sasakyan at pinagbuksan siya ng pintuan kaya wala na siyang nagawa pa. Sayang naman ang kabaitan ng boss niya kung hindi niya ito sasamantalahin. Ilang araw din siya nitong pinag-iinitan. Kung hindi niya pa inutangan, hindi pa babait sa kanya. Ngayon lang kita nakitang nag-commute. Pagsakay niya ay sabi nito, nasiraan kasi yung kotse ko kaninang umaga. Nasa talyera pa yung kotse ko. Paliwanag naman niya, tsaka pinanood ang perpektong galaw ng kamay nito habang nagmamaniobra ng kotse. Tumango naman si Brendon. Idaan niyo na lang po ako sa supermarket, sir. May mga bibilhin pa kasi ako para sa anak ko. Aniya, nang magsimulang umarangkada ang sasakyan ni Brendon. Sasamahan na kita, Eliza. I really don't have anything to do. Bored sa bahay, ayoko pang umuwi. Hindi siya kumibo, pero daman niyang may masarap na kung ano sa kanyang pakiramdam. Hindi man inaasahan ni Brendon na maririnig sa kanyang sekretary na may anak na ito, pinagkibit balikat niya na lamang. Wala kasi sa itsura ng babae ang pagiging isang ina. Siguro nga, maalaga lamang ito sa sarili. Hindi na lang siya nagpumilit na ihatid dito sa bahay at baka magselos pa yung asawa ng babae. Ang ipinagtataka niya lang ay bakit nakalagay sa resume nitong single, baka hindi pa kasal. Yun ang kanyang naisip. Napailing-iling na lang siya. Bakit ba ginugulo ni Eliza ang isip niya? Siguro ay attractive ito sa kanya at gusto niyang mapabilang sa mga babaeng na dadala niya sa kama. Anak, nandito na yung ate Eliza mo. Ani Yaya Lorena sa babaeng nakaupo sa katapat nitong sofa, saktong pagdating niya. Halos pasado 8:00 yun ng gabi dahil naipit siya sa traffic. Nagpapasalamat na lang talaga siya na hindi nagpumilit pa ang kanyang boss na ihatid siya sa bahay, kundi malaking abala pa siya.
Hello Ate Eliza, totoo pala talagang maganda ka. Alam mo bang palagi kang kinukwento sa akin ni Inay pag nag-uusap kami sa cellphone? Masayang salubong sa kanya ni Lolit at magiliw siyang niyakap. Galak naman siyang gumanti ng yakap. Sa tansya niya, 18 years old lang si Lolit. Alanganin din siyang napangiti. Malinaw kasi ang sinabi sa kanya ni Yaya na pupunta si Lolit dito sa Maynila para magtrabaho, pero hindi niya inaasahang buntis ito at kung hindi siya nagkakamali, nobyo nito ang katabing lalaki. Salamat. Ngiti niya nang sinulyapan ng katabi nitong lalaki na halos kaedad lang ni Lolit. Halatang nahihiya pa sa kanya dahil hindi ito makatingin. Si Jun nga pala Ate Eliza, BF ko. Pagpapakilala sa kanya rito, binati naman siya ng hi. Pero dagling nag-iwas ng tingin. Pasensya ka na anak ha. Ang alam ko talaga makakapagtrabaho na itong si Lolit at makakatulong sa akin. Pero heto, nagdadalang tao. Malungkot si Yaya nang siya'y balingan. Disappointed pa nitong tinignan ng anak na napasimangot. Sorry Inay, hindi ko naman sinasadyang biguin kayo. Tugon ni Lolit na parang maiiyak. Hinawakan naman ni June ang kamay nito. Paanong hindi sinasadya anak? Ang babata nyo pa. Wala kayong trabaho pareho. Halos kakagraduate nyo lang ng college. Isipin mo, iginapang kita para makatapos at umaasang matutulungan mo ko pero sinayang mo lang yung sakripisyo ko Lolit. Galit at puno ng hinanakit ang boses ni Yaya. Napaiyak naman ang tuluyan ng anak nito. Ang lalaki naman, lalong napayuko. Sorry Inay, di ko rin naman ginusto to. Ang totoo niyan, inisip kong ipalaglag ang bata sa pagnanais na matulungan kayo. Umiiyak na saad ni Lolit. Tila kinilabutan siya sa narinig mula rito. Dama niyang mas lalo siyang nakaramdam ng pagod dahil kalaunan, nagtalo na ang mag-ina. Nagsisigawan na ito sa kanyang harapan na hindi niya maawat. Napapabuntong hininga na lang siyang napasandal sa pintuan ng silid ni Khalil pagpasok dito upang silipin ang bata. Lumalabas na madadagdagan ng bubuhayin niya sa loob ng bahay. Hindi naman pwedeng ipagtabuyan niya si Lolit at si Yaya dahil kailangan niya rin itong magbabantay sa kanyang anak habang siya ay nagtatrabaho. Alam niyang walang mapupuntahan ng magkasintahan dahil pinalayas na rin daw ang lalaki ng sarili nitong mga magulang. Maya-maya ay umiyak si Khalil kaya nilapitan niya ito at kinarga. Ililipat niya ito ng silid para may matulugan na magkasintahan. Mas maigi na ring magkasama sila sa isang kwarto ng anak. Pansamantala ay sa lapag muna matutulog ang mga ito. Malalim na ang gabi nang matapos siya sa pag-aayos ng gamit ni Khalil sa kanyang silid. Abot-abot ang pasasalamat ni Yaya sa kanya sa pagtanggap niya sa magkasintahan. Sana nga lang ay makaya niya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok dahil dadaanan niya pa ang kanyang sasakyan. Sakto namang okay na yun kaya binayaran niya na lamang. Psst, girl, mainit ang ulo ni boss. Ang sabi sa kanya ni Melanie, kadarating niya lang sa office at nag-aayos sa kanyang mesa. Napalinga pa siya at hindi inaasahang nasa office na pala ang boss niya. Hindi naman siguro siyang dahilan kung bakit mainit ang ulo nito. Bakit daw? Pagtataka niyang tanong. Dahil kay Mr. Sendran. Pabulong ni Melanie. Kilala niyang katiwala sa company ni Brandon si Mr. Sendran. Ang pagkakaalam niya ay nasa 7 taon na daw itong nanunungkulan sa pamilyang De Leon. Kaya bakit naman iinit ang ulo ni Brandon sa lalaki? Dinig ko kanina, naglabas daw ng malaking halaga si Mr. Sendran. Kawawa ka talaga kay sir, ikaw naman ang pagbubunto na ng galit. Naku, makaalis na nga sa table mo, baka madamay pa ako. Pagkasabi nun, nagmamadali na itong tumalikod. Natitigilan naman siya sa kanyang mesa at bago pa man siya makaupo, bumukas ang pinto ng CEO's office at iniluwa ang seryosong aura ni Brandon. Sir, muli siyang tuwid na napatayo bago pa man ito magsalita. Intusan siyang i-cancel ang lahat ng meeting nito sa kanya sa umagang yun at pagkatapos ay pinasunod siya nito palabas ng building. Hindi na nga niya inayos ang mesa at basta na lang niyang hinablot ang kanyang bag at sumunod sa lalaki. Get in the car, may pupuntahan tayo. Seryosong-seryoso ang baritonong boses ni Brandon nang manduhan siya pagdating nila sa nakapark nitong sasakyan. Nakatulala lang siyang parang tuod na sinunod ang lalaki. Saan sila pupunta? Gusto niyang magtanong pero hindi niya magawa dahil tama si Melanie, mainit ang ulo ng boss. Habang nagmamaneho si Brandon, tahimik lang siya sa kinauupuan. Sana man lang kausapin siya nito para naman hindi napapanis ang laway niya. Kalahating oras silang nagbabiyahe, tahimik ito.
hanggang sa huminto sa isang mataas na pader ang sasakyan ni Brandon at babae lang pala ang sagot sa init ng ulo nito. Matapos pumasok sa loob ng malawak na bakuran ng kotse ni Brandon ay may babaeng sumalubong ng yakap rito pagbaba nila ng kotse. Si Dad, tanong ni Brandon. Nasa taas kuya. Anito, tsaka umabri kay Brandon papasok sa loob ng bahay. Napapangiwi naman siya sa maling hinala. Kapatid pala ni Brandon, bakit ba advance siyang mag-isip? Siguro nga ay kilala niyang playboy itong boss niya. Wala namang lakas ng loob si Eliza na sundan na magkapatid sa loob ng bahay, kaya nanatili siya sa may veranda at pinagmasdan ng malalago at magagandang halaman na halatang alagang-alaga. Wari ba, gumaan ang kanyang pakiramdam. Hi Ate Eliza, tara sa loob. Aya sa kanya ng kapatid ni Brandon na siyang malambing na umabrisyete kanina sa lalaki. Sadyang magiliw ito dahil hinawakan siya sa kamay at hinila papasok sa loob ng bahay matapos magpakilala sa kanya sa pangalang Bea. Sa malawak na sala, nadatnan niya ang mag-asawang De Leon na kausap si Brandon. Ito ang unang pagkakataong haharap siya sa magulang ni Brandon. Pero bakit kinakabahan siya nang mapatitig sa kanyang gawi ang mag-asawa? Nice to meet you, Iha. Anang ginang, saktong paglapit nila ni Bea. Alam kong babaero itong anak ko, kaya natutuwa akong first time yung nag-akyat ng girlfriend dito. At sinabayan nito yun ng tawa. Napaubo naman si Brandon nang marinig ang sinabi ng ina. Mom, she's not my girlfriend. Agaran itong bawi, pero lalo pa atang nasiyahan ng ginang sa sinabi ng anak. Oh well, no problem, pero Brandon iho, I like Eliza. Nakangiti pa ito, siya naman ang napaubo dahil sa hiyang naramdaman. Tila nilalamig siya sa kinatatayuan, nanliliit na parang kasing laki lamang ng langgam. Mayaman naman ang dad niya pero palagay niya mas mayaman ang pamilyang De Leon. Hindi pa rin siya nababagay kay Brandon kahit aminado siyang crush niya ang boss niya, pero mananatili iyong secret. She's married. Bawing sagot agad ni Brandon. Napakurap naman siyang napatingin sa gawin ni Brandon para tumutol. Sino bang nagsabi sa lalaking kasal siya? Ah, really, Iha? May asawa ka na? Nagpasalamat siya sa isipang naitanong yun ng ginang para naman malinawan ng lahat. Hindi po, I am a single mother. Aniya sa mga naroon. Pagkatapos, nagkatinginan ng mga ito maliban kay Brandon na sa kanya nakatitig. Uri ng titig na para bang nanunuot hanggang buto niya. Ang ama nito parang casual lang na nakatingin sa kanila ni Brandon. Hindi naman siguro sila nandito ng boss niya para lang sa kanya, kaya nakakadama siya ng hiya. Tumikim pa muna si Brandon bago inalis sa kanyang paningin at binalik sa ama ang atensyon. Siya naman ay hinila ng ginang palayo sa mga ito habang ini-interview kung nasaan ang ama ng anak niya. Pero nagsinungaling siya at sinabing patay na ang ama ni Khalil. Siguro, sabik sa apo ang ginang dahil wala pa namang balak na mag-asawa si Brandon, kaya marahil nais nitong makita ang anak niya. Hindi siya nangakong madadala si Khalil sa mansyon, pero umaasa ang babae. Kabaitan ang nakikita niya sa ina ni Brandon ngayon, kahit si Bea na kapatid nito magiliw sa kanya. Katunayan, inaniyahan pa silang dalawa ng lalaki na doon na mag-lunch at pinaunlakan naman ng una. Babalik ka Ate Eliza ha? Kaway ni Bea nang pasakay na siya ng kotse. Nginitian niya lamang ang dalagang kapatid ni Brandon pero hindi na siya nagsalita pa at kumaway na lamang din. Nang maisara ang pinto ng kotse, dumukwang ang binata upang ikabit ang kanyang seatbelt at hindi inaasahang mapapatitig siya sa mukha nitong halos dangkal na lang ang layo sa kanya. Naaamoy niya ang mabangong scent nito, maging ang init na nagmumula sa katawan ni Brandon ay ramdam niya na. Marahil ganito din nababaliw ang mga babae kay Brandon. Nang mapatitig din sa kanya si Brandon, ay ito'y natigilan para siyang tangang nakipagtitigan sa binata hanggang sa parang naririnig niya na ang malalakas na kalabog ng kanyang dibdib. Kumibot ang labi nito kaya doon siya napatingin para siyang biglang nauuhaw na napalunok ng sariling laway. Mag-set up ka ng meeting kay Mr. Morales ngayong 2 p.m. Mando nito sa kanya tsaka marahang lumayo at bumalik sa pwesto. Halos mawala siya sa sarili na napasunod ng tingin sa lalaki. Aminado siyang gwapo si Brandon. Una pa man itong nakita pero tila mas gwapo ito ngayon. Hindi lang yun, parang ang napagnanasaan niya ito na gustong mangarap na kahit paano maramdaman ng labing iyon ni Brandon. Tahimik lang siya nang makabalik sila sa office at agad hinarap ang mga gawain na hindi na malaya ng pagdaan ng buong maghapon.
Sumabay ka na sa akin, Eliza. Pauwi na sana siya nang sabihin iyon sa kanya ni Brandon. Napatingin siya sa lalaki para magprotesta. Pero mula sa paglabas ng office nito, para siyang halaman sa paso na basta na lamang nilagpasan patungo sa elevator. Nakalimutan yata ni Brandon na may sarili siyang sasakyan. Nilingon pa siya ni Brandon nang maramdamang hindi siya nakasunod dito. Sir, may sasakyan ho ako. Sa elevator ay saad niya. Alam ko. Nilingon siya nitong sagot at bahagya pang umiti kaya parang natunaw ang puso niya. Himalang 2 araw nang walang babaeng dumadalaw sa kanyang boss simula na magkagulo sa office. Hindi kaya iniwanan ng dalawa si Brandon kaya ngayon siya naman ang target nito. Palihim niyang sinulyapan ng lalaki. Mula sa fit nitong suot, halata ang lakas ng sex appeal ni Brandon. Sapat na ang kagwapuhan ng lalaki para mapatulala ang lahat ng kababaihang napapatitig dito. At kahit siya, may pagkakataong natutulala sa lalaki. Ang swerte lang ng mamahalin nito. Nang huminto ang elevator, hinayaan siya nito maunang lumabas. Ang sabi ni Brandon, safe naman daw ang kotse niya sa parking area kaya panigurado bukas magko-commute na lang siya. Anak, pwede bang umuwi ka kaagad? Ang taas ng lagnat ni Khalil. Nasa biyahe na sila ni Brandon nang may matanggap na mensahe mula sa kanyang yaya. Sa sobrang pag-alala ay napatawag siya sa ginang. Hello ya, anong nangyari kay Khalil? Paano nilagnat na naman siya? Bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Ayaw na ayaw niya nagkakasakit ang anak dahil halos hindi siya patulugin ito sa gabi. Naku anak, pasensya na dahil umalis ako kanina. Sabi naman ni Lolet, pinaliguan niya lang at hinayaan na maglaro. Pagdating ko, okay naman siya. Ngayong hapon lang talaga siya umiyak at ayaw huminto. Natataranta ang boses ni Yaya sa kabilang linya. Alam kasi nito kung gaano niya kamahal si Khalil. Okay Yaya, pauwi na ako. Lalo pa siyang nag-alala dahil naririnig niya ang iyak ng kanyang anak. Nang ibaba niya ang linya, nakita niyang napasulyap sa kanya si Brandon. What's wrong? Pag-aalala nitong tanong. Sir, pwede bang pakibilisan? May sakit kasi yung anak ko. Sa pag-aalala, napaiyak siya. Tinanguan siya nito bago mas binilisan ang pagpapatakbo. Pagdating sa bahay, sinugod kaagad niya sa hospital ang anak niya sakay ng kotse ni Brandon. Habang nasa loob ng kwarto ang kanyang anak at tina-examine ng doktor ay hindi siya mapakali. Nag-aalala siya kung anong sakit na naman ang anak niya. Pwede bang umupo ka, Eliza? Narinig niyang saad ni Brandon. Kanina pa pala siya nito pinagmamasdan. Sir, pasensya na. Nag-aalala lang talaga ako. Aniya, pero umupo ito sa katabi nitong Silya. Magiging okay siya, don't worry. Tila ba, nakakasiguro nitong tugon sa kanya. At kahit pilitin niyang maging kampante, hindi niya magawa hanggat hindi lumalabas ang doktor. Doktor, anong sakit ng anak ko? Taranta niya pa ring tanong paglabas nito mula sa isang silid. Bahagya na siyang napanatag dahil nakangiti ang doktor. Okay na yung anak niyo, misis. Nag-iipin lang siya kaya nilalagnat, which is natural na nangyayari. Huwag na po kayo mag-worry, okay? Napapasulyap ito kay Brandon na nasa tabi niya. Siya ba ang ama? Yes, Doc. Pagsisinungaling na sagot ni Brandon. Napasulyap naman siya sa lalaki pero hindi niya iyon nabigyan ng pansin dahil maya-maya lang bumukas ulit ang pinto at tinawag na sila sa loob. Tila nawala ang mabigat na kanyang alalahanin nang pauwi na sila ni Brandon dahil naresetahan lang naman si Khalil ng gamot. Katunayan, nakatulog na ito at bumaba na ang lagnat. Nagpasalamat naman siya kay Brandon sa pagsama nito sa kanya. Hanggang sa pag-uwi, hindi maiwasang isipin ni Brandon ang kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya kanina. Marahan niyang ininom ang wine na nasa kanyang kupita. Hinayaan niya ding tumunog ng tumunog ang kanyang cellphone dahil tumatawag si Janet, ang kanyang girlfriend. Masasabing GF dahil may namagitan sa kanila pero alam niyang sa sarili na hanggang dun lang yun. Marami ng babaeng dumaan sa kanyang buhay na halos hindi niya na maalala ang mga pangalan. Pero kanina, isang bagay ang narealize niya habang nakikita si Eliza. Mag-isa nitong itinataguyod ang anak dahil sa pagkawala ng asawa. Hindi niya ngayon kayang ipaliwanag kung anong awa ang nararamdaman para rito. Pero tila ba, nais niyang tulungan ng babae at mas makilala pa ito ng lubos. Muli siyang nagsali ng alak sa baso. Kinuha niya rin ang kanyang cellphone nang matapos iyong mag-ring at tinawagan si Eliza. Nag-aalala pa rin ba siya? Habang nagre-ring, tinitignan niya ang oras. Pasado 9:00 pa ng gabi, hindi pa naman siguro tulog ang babae. Sir Brandon,
Bungad nito. Parang kay sarap pakinggan ng boses ni Eliza, kaya naman napapikit siya nang walang makapang sabihin. Kaya mo bang pumasok ng maaga bukas? Dadaanan kita. Sa wakas ay saad niya. Alam ni Eliza na marami siyang deadline bukas, pero nag-assume lang siguro siya sa pagtawag ni Brendo na yun. May bahagi sa utak niya ang bumubulong ng kakaibang damdamin. Nasanay siyang sinisigawan at pinagagalitan ni Brendon, kaya ngayong napakabait nito sa kanya, hindi niya maiwasang mag-isip na espesyal siya sa lalaki, katulad ng mga babaeng pumapasok sa office nito. Naiiling siya upang iwaksi ang laman ng kanyang isip. Imposible kasi yun. Kaya naman sir, nandito naman si Yaya at Lolet. Tugon ng dalaga. Si Khalil, kamusta siya? Tanong sa kabilang linya. Sinulyapan niya ang anak na nakahiga sa ibabaw ng kama. Nakadipa ang malusog nito mga braso at hita. Ayaw na ayaw ni Khalil na nagkukumot, kaya sa gabi binabalot niya ito ng suot. Napapangiti siya sa nakikita sa kanyang anak. Nagpapasalamat at hindi na rin ito nilagnat. Okay na si Khalil? Hindi na ba siya umiiyak or nilagnat? Tanong pa nito na para bang isang amang nag-aalala. Naku naman, sana lang hindi siya mag-expect ng kung ano. Sinabi niyang okay ang kanyang anak at nais rin niyang magpahinga dahil maaga pa siya bukas. Pero wala na si Brandon sa kabilang linya. Tila naririnig pa rin ni Eliza ang malamig nitong boses. Tumabi siya sa anak tsaka ipinikit ang mga mata, ngunit mukha ni Brandon ang kanyang nakikita. Dumilat siya at nakipagtitigan sa kisame. Anong nangyayari sa kanya? Hindi siya pwedeng ma-inlove sa kanyang boss. Kumuha siya ng unan at nagtakip sa kanyang muka para lang makatulog. Good morning. Naghihikab pa si Eliza habang palabas ng kanyang kwarto. Kinabukasan paggising niya nang marinig ang boses ni Brandon. Bigla siyang napatakip sa kanyang bibig nang makita ang kanyang boss na nakaupo sa may sofa. Ang aga naman ito masyado, mabutit nakaligo na siya at nakabihis na rin. Good morning sir. Alanganin niyang bati. Naalala niyang sinabi pala nito kagabi na dadaanan siya ngayon. Nawala lang sa isip niya, marahil dahil sa puyat. Kagabi lang iniisip niyang lalaki, pero heto, nasa kanyang harapan na ngayon. Siguro kung teenager lang siya, kanina pa siya kinilig sa gwapong boss niya. Araw-araw, gumagwapo ito sa kanyang paningin. Sana, tanging crush lang ang nararamdaman niya para rito, hindi kung ano. Ayaw niyang matulad kay Chloe na basta na lamang inanakan at iniwan dahil sa maling tao. Alam niya sa sariling hindi ang tipo ni Brandon ang magseseryoso sa isang relasyon. Sanay itong magpalit ng babae araw-araw. Pagdating nila sa office, seryoso niyang hinarap ang mga dokumentong kailangan ni Brandon sa umagang yun. Na-distract lang siya nang dumating ang babaeng naggangalang Janet. Galit na galit ito kay Brandon dahil hindi daw sinasagot ang tawag or text. Napataas naman ang kilay niya sa babae dahil hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito. Kailan pa tumanggi si Brandon sa babae? Napaka-imposible. Ganoon man, pinilit niyang inignora ang pagwawala ng babae at binalik ang atensyon sa ginagawa niya. Wala kasi si Brandon sa office kundi nasa conference. Alam niyang tungkol kay Mr. Sendra ng laman ng board meeting. Iyon din ang topic kahapon na mag-ama sa mansyon. Marahil tama lang ang ginawa ni Brandon na pagsisanti kay Mr. Sendran. Pero bilang chairman ay ang ama pa rin ito ang masusunod. Marahil may iba pang kasabwat ng lalaki. Pasado 10:00 natapos ang board meeting at heto na si Brandon kasama ang ama nito. Excited si Janet na sinalubong ang lalaki at agad humalik sa pisngi kahit nandoon pa ang chairman. Maagap naman siyang nag-iwas ng tingin na tila kilala naman ng dad nito ang babae. Anong kirot ang nararamdaman niya nang mapatingin sa braso ni Brandon na naroon ang kamay ni Janet? Dati pa naman alam niyang marami na itong babae. Ba't ngayon lang siya parang nasaktan? Tumatawa pa ang babae at humilig sa nobyo. Napabuntong hininga siya at napapayuko. Alam mo, makati talaga yung si Janet. Obvious naman na ayaw ni chairman sa kanya. Lunch break nila nang ayain siya ni Melanie sa cafeteria. Nasa pangalawang palapag ng building yun at mas pinili nilang gumamit ng hagdan. Hindi niya alam kung kakain si Brandon dahil nasa loob pa ng office nito si Janet habang si Mr. De Leon kanina pa nakauwi. Bakit hindi naman magugustuhan ni Sir yun si Janet? Halata namang mayaman, may pinag-aralan, tsaka maganda. Tugon niya naman, palibhasa kasi mas matagal sa kanya si Melanie kaya mas kilala nito ang mga tao sa kanilang paligid.
Ano ka? Ang sabihin mo, yang si Mr. De Leon hindi nakikialam sa love life ng anak at si Mrs. De Leon naman pinagtutulakan na itong si Brandon na mag-asawa. Sana lang, hindi si Janet, hindi ko siya bet. Nakatikwas ang kilay nitong Saad. Hindi siya umiimik. Kung si Janet man ang magugustuhang pakasalan ni Brandon, wala siyang pakailam dun. Pero bakit parang nasasaktan siyang makita ang dalawa pagbalik niya ng table? Sakto kasing palabas sa mga ito ng office para ata mag-lunch. Sweet pang nakahawak sa braso ni Brandon si Janet. Tulad ng dati, nilagpasan siya ng dalawa na parang hindi na nakita. Ang bigat ng loob niya nang magsimulang magtrabaho. Kamusta ka na anak? Tanong ng kanyang ama nang makipagkita sa kanya sa araw na yun. Nasa isang coffee shop sila. Nagkataong wala siyang pasok. Akala nga niya wala itong pakailam sa kanya dahil matapos makipaghiwalay ang kanyang ina ay halos wala na siyang balita rito. Huli nilang pagkikita ng ama noong nanghingi siya ng pera dito. Natuklasan niyang kasama na nito ang bagong pamilya. Dahil sa sama ng loob, hindi na siya lumapit pang muli rito. Mahirap para sa kanyang magkaroon ng broken family. Mula pagkabata ay hindi niya nakuha ang full attention ng mga magulang. Parehong busy sa trabaho at kalaunan, nauwi pa sa hiwalay ang sinumpaang kasal. Kaya mas higit siyang naapektuhan at mas piniling maging independent. Okay ako dad. Walang emosyong tugon niya. Bumuntong hininga ito bago tumitig sa kanya. Nabalitaan kong pumapasok ka sa isang kumpanya bilang sekretarya. Bukod doon, ikaw ang bumubuhay sa anak ng kaibigan mong namayapa. Anak, sumama ka sa akin. Ayoko makita kang nahihirapan. Alam kong masama ang loob mo sa akin dahil sa nangyari sa amin ng iyong ina. Pero mahal na mahal kita anak. Ginagap nito ang kanyang palad at bahagyang pinisil yun. Nung nakiusap siya sa ama na huwag makipaghiwalay sa kanyang ina, sinabi lang nito na huli na ang lahat at wala na itong magagawa pa dahil nga mayroon na itong ibang pamilya. Ang kanyang ina naman ay tila nakikipagrelasyon na sa iba dahil gustong gantihan ang kanyang ama. Dad, okay lang talaga ako. Ayos naman ako sa trabaho ko. Tsaka si Khalil na yung nagpapasaya sa akin ngayon. Tukoy niya sa inaalaga ang anak. Binitiwan nito ang kanyang kamay at kinuha ang wallet. May card itong ipinatong sa ibabaw ng mesa. Alam kong marami akong pagkukulang sa iyo. Sana man lang sa kahit ibang paraan, makabawi ako anak. Nag-abot ito ng susi. Sa iyo ko ipamamana ang bahay kong nabili sa Tarlac. Nasa ibang bansa na ang iba mong mga kapatid. Natuklasan nilang may bago na naman akong pamilya. Ayun, kinasuklaman ako ni Nasauro at Vanji. Sabi pa nito na ang tinutukoy ay ang dalawa nitong anak sa magkaibang babae. Hindi pa ito nakontento sa 3 babae at naghanap pa nga ng isa. Hangad niya lang na sa pagkakataong to, magbago na ang kanyang ama dahil walang sinamang babae ang papayag na may kahati sa pagmamahal. Hindi na lamang siya tumanggi sa kagustuhan ng kanyang ama. Nararamdaman niyang malungkot ito sa nangyayari ngayon, lalo na ang pag-iwan dito ng mga anak. Ayaw naman niyang manumbat dahil sa kabila naman ng nangyari, ang tanging pagkukulang lang sa kanya nito ay panahon at atensyon, pero pagdating sa financial, binibigyan siya noon pa man. Marami pang ari-arian ng kanyang ama sa ibang probinsya, pero aanhin naman niya yun. Kontento na siya sa kalagayan niya na bagaman kinakapos, nakakaraos naman. Ang balak nga niya, parentahan ang bahay nila sa probinsya para mapagkakitaan at hindi masira. Kung papayag ang magkasintahang June at Lolit, gagawin niya itong tagapamahala doon. Bibigyan na lang niya ng kabuhayan. Plano niya iyon after first birthday ni Khalil. Uuwi sila doon pansamantala upang asikasuhin ang bahay at doon niya na rin gaganapin ang kaarawan ng anak niya. 1 week? Nakakunot noo si Brandon nang siya'y magpaalam para sa kanyang 1 linggong leave. Nasa loob sila ng kotse ni Brandon at patungo sa isang event ng gabing yun. Huli na lamang niya sinabi na uuwi siya ng probinsya. Dahilan niya lang siguro ang pag-uwi ng Tarlac dahil nabalitaan niyang may gaganaping engagement party sa mansyon ang mga De Leon sa susunod na araw. Bali-balita sa loob ng office na engagement daw ni na Brandon at Janet. Nang marinig ang chismis na yun, parang may mabigat na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya na maintindihan ng sariling damdamin. Pinaniwala niya ang sariling paghanga lang ang nararamdaman para kay Brandon. Pero habang tumatagal, nararamdaman niyang mahal niya na ito. Kasalanan din yun ng lalaki dahil pinakitaan siya ng importansya. Sana pala, nanatili itong masungit sa kanya. Do you really need this vacation, Eliza? Alanganin talaga itong payagan siya.
at bahagya pa siyang tinignan ng lalaki. Yes sir, aniya rito. But don't worry, gagawin ko naman muna lahat ng regarding sa work bago ako umalis para hindi kayo mahirapan habang wala ako. Paliwanag niya rito. Tahimik ito habang nagmamaneho tila nag-iisip. Siya naman nag-iintay ng sagot mula sa lalaki. Let's talk about it next time, Eliza. Maybe I need a vacation also. Nilingon siyang muli upang initian at hayo na naman ang gwapo nitong muka na hindi nakakasawang pagmasdan at wala na naman siyang ibang gustong gawin kundi panakaw itong titigan kahit na parang pinagpapantasyahan niya ng lalaki. Natagpuan na lamang niya ang sariling naiinip na nakatayo sa gilid ng club makaraan ng ilang oras. Pagkatapos ng dinner meeting kanina, bumaba na sila sa hotel kasama ang mga business partners at ilang top executives ng company. Siyempre, nandun din ang mga socialite at mga celebrity, bit-bit ang kani-kanilang partners, ganoon din si Brandon. Bago pa man sila dumating kanina sa event, naroon na ang girlfriend nitong si Janet. Formal lamang siyang nakatayo sa tabi ng kanyang boss nang tawagin siya tipakilala sa ibang naroon na hindi naman kailangan. Sa kabilang bahagi naman ito, naroon ang girlfriend ni Brandon. Nagmistula siyang muchacha sa tabi ng lalaki. Masasanay na lang din siguro siya. Kasalanan naman niya kung bakit nangyayari to. Pwede naman siyang lumayo na lang kay Brandon at sumama sa kanyang ama para hindi siya ngayon pinapatay ng selos. Nang masigurong hindi na siya kailangan ni Brandon, dumistansya na siya para huminga ng maluwag. Inis na inis siya sa suot na hustler dress na nalalantad ang kanyang hita dahil nga sabi ni Brandon ay party ang pupuntahan nila. Kaya heto, nagsuot din siya ng matangkad na sapatos. Lumapit siya sa counter ng bar at nag-order ng alak tsaka ipinahinga ang nangangalay na paa. Hi miss, isang matangkad na lalaki ang umagaw sa kanyang atensyon. May maganda at pantay-pantay ng ngipin. Gwapo pero hindi nangangalahati kay Brandon. Hindi niya ito pinansin. Are you alone? Tanong pa na lumapit at kinagulat niya nang hapitin siya sa bewang nang mapadikit sa bastos na lalaki na pagtanto niyang lasing ito dahil amoy niya ang alak sa hininga nito. Bitawan mo ko't hindi kita kilala. Tulak niya sa lalaki habang nagpupumiglas. Kahit abala sa pakikipag-usap si Brandon sa kanyang mga business partners, nakasunod naman ang mga mata niya kay Eliza. Kaya nakita niya kung paano ito lapitan ng isang lalaki at ngayon kasalukuyang hawak nito sa bewang habang nakikita niyang nagpupumiglas ang babae. Dama niya ang pagsilakbo ng galit at malalaki ang mga hakbang na nilapitan ng dalawa. Iniwan niya ang mga kausap na nagtaka sa ikinilos niya, lalo na si Janet. Nagkamali ang lalaking itong hinawakan si Eliza. Hindi nag-alangan si Brandon na suntukin ng lalaking nakayakap kay Eliza, dahilan para mabitiwan nito ang dalaga. Napasubsob sa countertop ang lalaking lasing sa lakas ng impact ng kanyang kamao. Habang si Eliza naman napasigaw sa gulat, wala na siyang pakailam noon kung anong reaksyon ng mga nakakita pero hindi niya mapapayagang bastusin nito ang kanyang sekretarya. Fuck! Ano bang problema mo? Maangas na tumayo ang napasuray na lalaki habang hawak ang pumutok na labi. Kasalukuyan itong pinapahid ang dugo na umaagos doon at nanilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. Pigil-pigil na siya noon ng dalawang babae, si Eliza at si Janet. Madali namang nailabas ng guard ang bastos na lalaki kaya ilang sandali lang parang walang nangyari. Are you sure you okay, Eliza? Wala sa sariling nahawakan niya sa kamay ang babae marahil sa tindi ng pag-aalala rito. Sir, ayos lang naman ako. Babe, hayaan mo na si Eliza. Tama lang naman na bastusin siya ng mga lalaki. Masyado siyang malandi. Pinapakita niya sa mga tao kung anong klaseng babae siya. Nanggagalaiti naman si Janet sa galit dahil sa ipinapakitang concerned ni Brandon kay Eliza. Napayuko ang dalaga dahil ayaw niyang magkagulo. Hindi niya sinasadya ang nangyari. Si Brandon napatingin ng masama kay Janet tsaka sinenyasan si Anel. Naiintindihan niya nagsiselos ang girlfriend niya. Isa sa mga workers ng company si Anel na naroon din at saksi sa nangyari. Binulungan niya ito na ihatid si Janet bago hilahin palabas ng club si Eliza. Hindi na siya nagpaalam pa sa mga naroon. Babe, wag mo akong iwan dito. Babe! Lalo lamang nagalit ang babae sa pag-iiwan dito ni Brandon. Ma'am, ihahatid na daw kita.
Hinawakan ni Anel sa braso ang babae upang alalayan palabas, pero malakas na sampal ang natamo nito mula kay Janet. Hindi ikaw ang maghahatid sa akin, kundi ang boyfriend ko. Tsaka mataray nitong iniwan ng lalaki upang habulin sa labas sina Brandon, pero biglang nawala ang dalawa at hindi niya na makita, kaya halos magwala siya sa galit. Makikita ng makating babaeng yun ang hinahanap nito. Mga agaw ka, Eliza. Nakuyom ang kamao ni Janet sa galit. Sir, pasensya ka na. Hindi ko nais makagulo sa event. Hindi mapakali si Eliza sa kinauupuan habang nakikita si Brandon na hawak-hawak ang kamay niya at hila sa kung saan. Bakit ba iniisip na kasalanan mo yung nangyari? Naiinis na nilingon siya ni Brandon. Nahinto sila sa paglalakad at napansin niyang malayo na sila sa hotel na pinagmulan. Saan naman sila pupunta? Napayuko siya at hindi nakasagot. Pakiramdam niya para siyang ini-interrogate ng lalaki. Matiim ang mga mata nitong nakatitig sa kanya at hindi niya kayang salubungin yun. Titig pa lang ng lalaki, nangihina na nga siya. Okay, I'm sorry. Nabigla lang din ako kanina. Ayoko may bumabastos sa'yo or kahit na sinong babaeng makitang binabastos. Ganon din ang gagawin ko't hindi ako galit. Himig paliwanag ni Brandon. Tsaka lang siya nagangat ng paningin. Mabait na aura nito ang sumalubong sa kanya. Ang gwapong muka ay nakangiti na. Gumaan ang kanyang pakiramdam at nakahinga ng malalim. Salamat sir. Kaya ko na po yung sarili ko. Balikan nyo na lang po yung girlfriend nyo. Ayoko mag-away kayo dahil sa akin. Pagtataboy niya rito. Ang totoo, hindi yun ang gusto niyang mangyari. Pero iyon ang dapat. Tanggap naman niya sa sarili na may mahal ng iba ang taong minamahal niya. Kaya marahil nauunawaan niya yung ama dahil ganito pala ang pakiramdam ng nagmamahal, handang magsakripisyo. Ang pagkakaiba lang niya sa dad niya, alam niyang piliin ang tama. Ihahatid na kita, Eliza. Huwag mo nang alalahanin si Janet. Pinahatid ko na siya kay Anel. Pagkasabi nun, kinuha na naman ito ang kamay niya at pahila siyang tinangay sa kung saan. I love this woman. Iyon ang nasa isip ni Brandon habang hawak ang malambot na palad ni Eliza sa mga sandaling yun. Alam niyang hindi basta pag-aalala ang nararamdaman kanina habang nakikitang binabastos ito ng kung sinong lalaki, kundi selos, isang bagay na ngayon niya lamang naramdaman sa isang babae. Yung concerned na nasa puso niya, hindi lang iyon basta-basta, kundi mahal niya si Eliza. Ngayon niya lamang ay napagtanto. Ilang araw na ba niyang iniisip ang babae? Halos buwan na. Mas inaalala niya pa nga ito ngayon kaysa sa nagdadalang tao niyang kasintahan. Kung hindi niya lang nabuntis si Janet, wala siyang planong pakasalan ito. Sa kanyang magulang pa mismo sinabi, kaya ito, tuwang-tuwa at excited ang kanyang ina nang malamang magkakaapo na ito. Pero alam ng puso niyang si Eliza ang mahal nito at hindi si Janet. Kalaunan, pareho silang natigilan ni Eliza nang bumuhos bigla ang malakas na ulan sa kalagitnaan ng paglalakad nila. Mabilis niyang hinubad ang coat at nilagay sa ulo ng dalaga, tsaka naghanap ng pansamantalang masisilungan. Pero dahil malalim na ang gabi, sarado lahat ng mga establishmento. Kaya nagtiyaga sila sa labas ng nadaanang tindahan kahit na sarado yun. Kung bakit tila nasisihan pa siya sa nangyayari sa kanila ngayon ni Eliza. Ang lapit nito sa kanya at kung mag-aangat ito ng muka, paniguradong magdidikit ang kanilang mga labi. Eliza, pero hindi siya nakatiis at siya na rin ang nag-angat ng pisngi nito upang magtagpo ang mga mata nila. Thank you sir sa paghatid mo, pati ikaw na damay sa kasalanan ko, basang-basa ka na tuloy. Nag-aalala itong hinawakan siya sa kabilang braso. Totoong basa siya pero mas okay na yun kaysa ito naman ang mabasa. Kumuha ito ng panyo at pinunasan ng basang braso niya at hindi niya nagugustuhan ang ginagawa nito. May kung ano kasing nagtutulak sa diwa niya na ito ay halikan. Okay lang ako, Eliza. Stop doing that. Hinawi niya ang kamay nito pero inilipat lang ng dalaga sa pisngi niya ang panyo upang doon siya punasan. Tuluyang nawala ng kontrol sa sarili, nakinabig ito at walang sabing siniil ng halik ang mga labing kanina pa nag-aanyayang angkinin niya. Hindi makatulog si Eliza sa gabing yun dahil sa halik ni Brandon kanina. Naihatid na siya't lahat-lahat at heto nakahiga na sa tabi ng anak at malalim na ang gabi, pero kahit anong pilit niyang kalimutan ang nangyari sa pagitan nila ni Brandon, pilit sumisiksik sa kanyang isipan ang kaninang eksena.
Tulala siyang pinagmamasdan ng anak na nasa kanyang tabi. Bahagyang nakawang ang cute na labi nito at nakapatong ang isang kamay sa dibdib at lihim siyang napapangiti sa halik na nasa kanyang isipan. At habang pinagmamasdan si Khalil ng matagal, parang nakikita niya si Brandon. Ngayong mag-iisang taon na ang kanyang anak, nahahawig ito sa lalaki. Napapailing siyang napakalaking kalukuhan. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata at nagtalukbong ng unan sa muka upang makatulog. Kung gaano nababalisa si Eliza, ganoon din si Brandon. Nasa terrace siya ngayon at nakahawak ng baso na ang laman ay alak. Hindi siya makatulog. Ang eksena nila ni Eliza ang nasa utak niya ngayon. Marahan niyang isinuksok sa bulsa ang kamay upang kunin doon ang cellphone. Nang makitang madaling araw na, muli niyang inilagay ang cellphone sa bulsa. Hindi niya na ito aabalahin. Tiyak tulog na ang dalaga. Nilagok niya ang isang basong alak tsaka tinungo ang kanyang silid. Naligo siya na baka sakaling pagkatapos nito mawala ang init ng kanyang katawan at makatulog siya kahit 2 oras lang. Anak, napansin kitang hinatid kagabi ng isang lalaki. Sino ba yun? Kulang na lang, maibuga ni Eliza ang kape na nahigop niya ng mga oras na yun. Lahat ay napatingin sa kanya. Si Lolet na nagtataka, si June na bahagyang nakangiti. Boss ko po, Yaya. Tipid niyang tugon, napapahiya ng konti sa sarili. Boss niyang engaged na sa iba pero hinayaan siyang mahalikan. Mahal niya eh, anong magagawa ng puso niya? Ang gwapo ng boss mo, ate. Bagay kayo. Ngayon ay parang kinikilig si Lolet. Nasa harap silang lahat ng mesa at nag-aalmusal. Seryoso siyang napatingin dito. Pero sa loob-loob niya, nasasaktan siya. Nagmahal siya sa taong hindi na pwede. Tila nawalan siya ng ganang kumain. Nagpaalam nga pala ako sa boss ko, Yaya. Nabanggit ko na sa'yo yung bahay na binigay ni Dad sa Tarlac, di ba? Tanong niya sa ginang, nainiba ang usapan. Matapos magtimpla ng sariling kape, umupo ito sa harap niya. Ano naman ang tungkol doon? Ang balak ko sana, sina Lolet at June ang mamamahala sa bahay. Balak ko kasing parentahan yun. Sayang naman kung mabubulok lang. Payag ako, te. Mas sanay talaga ako sa probinsya kaysa sa syudad. Agarang singit ni Lolet. Madali naman itong kausap. Ikaw, June, baling niya sa tahimik na lalaki. Wala namang problema, ate. Basta masaya lang yung mahal ko. Pag-usapan niyo pa rin baka bukas or sa susunod kapag pinayagan ako ng boss ko makauwi tayo. Don't worry, ate. Payag kami, di ba mahal? Siniko nito ang katabing nobyo. Oo naman, walang problema sa akin. Ngumiti ito kay Lolet. Payag din ako sa plano mo, anak. Para naman matutong tumayo sa sarili nilang mga paa itong dalawa. Tignan mo nga kapag nandito walang ginagawa kundi magharutan. Naku, singit ni Yaya Lorena na masamang nakatingin sa dalawa. Ultimo kasi paglalaba, inaasa pa sa ina. Si inay talaga parang hindi dumaan sa ganito. Humahagik-gik na naman si Lolet. Siya ay tinapos na ang pagkain. Bihis na siya kaya naihanda niya na ang mga gamit at agad na siyang umalis. Saktong pagdating niya ay siya ring pagparada ng sasakyan ni Brandon sa parking area. Hindi naman siguro sila pinaglalaroan ng pagkakataon. Liza! Tawag nito sa kanya nang magkunwari siyang hindi ito nakita pagbaba niya sa kanyang kotse. Hindi niya pa kayang humarap sa lalaki pagkatapos ng nangyari sa kanila kagabi. Hindi niya ito pinansin at kunwaring isinilid ang susi sa bag. Malalaki ang hakbang na iniwan niya si Brandon pero nagulat siya nang hawakan siya nito sa braso. Sir! Namimilog ang mga mata niya nang mapatitig dito. Let's talk. Mula sa braso, bumaba ang palad nito sa kanyang palad at pahila siyang dinala sa elevator. At dahil para lang sa may-ari ang elevator na yun, tanging sila lang dalawa ang nasa loob nun. Tuloy ay kinakabahan siya. Paano niya ba iiwasan ng lalaking to? Siguro kapag na-engage na si Brandon, magre-resign na lang siya. Hindi niya kayang makita ang dalawang magkasama. Yung tungkol sa halik kagabi, wala lang yun, sir. Putol niya sa sasabihin nito na bumasag sa kanilang katahimikan sa loob ng elevator. Bigla itong humarap sa kanya na naniningkit ang mga mata dahil sa kanyang sinabi. Galit ba ito? Are you sure? Wala lang yun sa'yo? Ngayon niya napagtantong galit nga ito. Hinawakan siya nito sa panga at bahagyang inangat ang mukha niya. Sa isang iglap lang,
Dinadama na nito ang labi niya. Lalong namilog ang kanyang mga mata nang maramdamang bukod sa halik na pinapadama nito, mahigpit din siyang yakap ni Brandon sa mga sandaling yun. Anong nangyayari sa kanya? Bakit hindi man lang niya magawang itulak ang lalaki? Bagkus, napahawak siya sa braso ng lalaki dahil nakakaramdam siya ng panghihina. Kung yung kagabing halik nito saglit lang, ngayon naramdaman niyang mas matagal, sabik at parang kakapusin siya ng hininga. Brandon, bakit kailangan mong gawin sa akin to? Naiiyak niyang tanong habang pinagmamasdan ng sarili sa salamin. Paglabas nila sa elevator ay dito siya tumuloy sa restroom. Napapikit siya ng mariin habang pilit kinakalimutan na naman ng halik na pinagsaluhan nila dahil sa pagkakataong yun, bumigay na siya at alam niyang sa sarili na tinugon niya ang halik nito. Matapos kalmahin ang panginginig ng katawan dahil sa eksena kanina, lumabas na siya ng restroom. Bumungad sa kanya ang galit na si Janet. Ma'am, tigagal siya matapos nitong sampalin. Hawak ang kanyang magkabilang pisngi na tinamaan ng sampal nito. Janet, buliyaw ni Brandon na galit na lumapit sa kanila. Nakita nito ang ginawa sa kanya ni Janet. Galit nitong nilapitan ng babae at mahigpit na hinawakan sa braso nang sa muli, undayan siya ng sampal sa muka. Bitiwan mo ko, Brandon. Ipapamuka ko sa babaeng to kung sino ko. Mga agaw. Panggagalaiti ni Janet, pilit inaabot si Eliza. Hindi niya magawang umimik dahil nakaagaw na sila ng atensyon sa mga naroon. Tiyak, malalaman na ng lahat ng nangyayari. Wala siyang kasalanan, Janet, kundi ako. Pwede bang kumalma ka muna? Pigil-pigil nito sa braso ang dalaga at lalo lamang ito nang gagalaiti. Paano ko kakalma, Brandon? Iniwan mo ko kagabi kay Abel para lamang sa babaeng to at sabay pa kayong pumasok ngayon. Sinundo mo ba siya? Niloloko niyo ba akong dalawa, ha? Galit pa rin si Janet. Kulang na lang ay maglabasan ng litid sa leeg nito. Abot hanggang kabilang department ang malakas nitong boses. Napatingin sa kanyang gawi si Brandon. Kahit hindi naman siya direktang nakatitig dito, kita niya iyon sa gilid ng kanyang mga mata. Magsalita ka, Brandon! Hinampas nito ang braso ng nobyo sa inis na para bang hindi nito kayang pumalya. I'm sorry, Janet, pero mahal ko si Eliza. Ang mga mata nito ngayon ay nakatitig sa kanya para mapatigagal muli siya at mapatingin din sa lalaki. Nagtama ang mga mata nila at saglit nag-usap. Nangihingi ito ng pag-unawa sa kanya sa mga oras na yun. Nakikita niya rin ang sensiridad nito. Ang nakapaligid sa kanila ay napasinghap sa gulat. Nagbulong-bulungan lalo at kalat na sa buong building na ikakasal na si Brandon kay Janet. Hindi totoo, Brandon! Hindi! Nilaso niya yung isip mo! Lalong nanggagalaiti ang babae sa galit. Dahil dito, nagwala ito't sinugod na naman siya. Sinabunutan at pinagsasasampal. Maaaring may kasalanan nga siya sa nangyari dahil hindi siya umiwas kay Brandon sa dahilang mahal niya ang lalaki. Pero ganun pa man, wala itong karapatang saktan siya. Malakas na sampal din ang ginawad niya kay Janet at gigil na gigil niya din itong sinabunutan. Halos mawala siya sa sarili at inginudngod ang mukha nito sa semento matapos niyang daganan. Naramdaman na lang niyang may malakas na brasong humawak sa kanya upang siya ay pigilan. Si Janet naman umiiyak at namimilipit sa sakit dahil dinudugo na pala ito. Mabilis itong binuhat ni Brandon upang dalhin sa sasakyan. Siya naman ay naiwang tulala. Hindi siya makapagsalita. Maging ang nakakita ay talaga namang nasyak. Naku, Eliza, alam mo bang buntis si Janet kaya nga sila magpapakasal ni Sir Brandon? Noon lumapit si Melanie sa kanya. Pero sana makunan na at hindi na matuloy ang kasal nila. Ang sama ng ugali, parang hindi naman sila bagay ni Sir Brandon. Mas bet ko pa kayong dalawa. Dagdag pa nito na tumatawa. Ngayon niya lang nalaman na buntis si Janet kaya marahil ito pakakasalan ni Brandon. Hindi niya sinasadya ang nagawa kanina kaya mas makakabuting kusa siyang lalayo sa dalawa. Bago pa man dumating si Brandon, nag-iwan na siya ng resignation letter. Uuwi na lang sila ng Tarlac kung saan doon siya mag-move on. Naluluha pa siya nang tumalikod sa office ng lalaki. Brandon, ang anak natin. Hindi ko kayang mawala siya. Mamamatay ako. Palahaw ni Janet habang nasa loob ng sasakyan. Kasalanan itong lahat ni Eliza. Ididimanda ko siya kapag may masamang nangyari sa anak natin, Brandon. Sa muli ay sigaw nito.
Tahimik ang lalaki habang mabilis na nagmamaneho upang dalhin sa pinakamalapit na hospital ang nobya. Wala itong tugon sa sinabi ng nanggagalaiting si Janet hanggang sa dumating sila sa hospital. Agad namang inasikaso ng mga doktor ang babae pagdating nila ng hospital, kaya ligtas ang kanilang anak ng babae. Ayon sa doktor, mabuti at naagapan. Hindi na rin siya nagtaka kung pagkatapos nito, sumugod na galit ang magulang ni Janet at kung ano-ano ang sinabi sa kanya. Di ako makapaniwala sa nangyari, Brandon. Muntik nang makunan ng anak ko. Kung hindi mo kayang pangalagaan yung anak ko, mas makakabuting layuan mo siya. Galit na galit din ang ama ni Janet habang dinuduro siya. Napatango siya at hindi na umimik, pero hindi siya umalis. Hinintay niya lang na makausap si Janet. Gusto niya lang linawin ang tungkol sa kanila. Hindi niya ito mahal. Kung pakakasalan man niya ito, yun ay dahil lang sa anak nila. Pero mananatiling si Eliza ang kanyang mahal. Kinagabihan pa nagkamalay si Janet. Siya agad ang hinanap nito na nasa gilid ng kama. Thanks, Brandon. Hindi mo ko iniwan dito. Iisipin ko na naman na nandun ka kay Eliza. Nakasimangot agad dito. Hinawakan niya ang kamay ni Janet. Sabi ng doktor, okay ang bata, kaya magpalakas ka. Kumapit ito sa palad niyang naiiyak. Sabihin mo sa akin, Brandon, hindi totoo yung narinig ko kanina sa office mo, diba? Hindi mo mahal yung babaeng yun. Inakit ka lang niya. Tuluyan itong napahikbi. Gusto niyang maging tapat sa babae, pero alam niyang mahina pa ito ngayon. Tumango siya at nanatiling walang imik. Mapait naman itong napangiti. Hindi ka makasagot. Ibig sabihin, totoong mahal mo yung babaeng yun. Mahal mo siya. Nagsimula itong magwala, kaya napatayo siya upang pakalmahin ng babae. Kung hindi mo ako pakakasalan, kung hindi mo ako mahal, magpapakamatay ako, Brandon. Hindi ko hahayaan na maging masaya kayo ni Eliza. Gagawin kong impyerno ang buhay niyo. Panggagalaitin nito. Iiling-iling si Brandon. Ito ang rason kung bakit hindi niya makuhang mahalin si Janet kahit pa magkaroon na sila ng anak. Napakalayo ng ugali nito kay Eliza. Nang makatulog na muli si Janet, umalis siya saglit upang magtungo sa office. Naroon naman ang ina ng babae. Alam niyang sa ngayon, hindi niya makakausap ng maayos ang babae dahil galit ito. Mas gusto niyang makausap si Eliza. Gusto niyang linawin sa dalaga ang lahat. Alam na nito ngayon na buntis si Janet. Ayaw naman niyang isipin nito na pinagsasabay niya ang dalawa. Nakita niya kung paano ito nasyak sa nangyari kanina. Mas hindi niya kaya kapag ito ang nawala. Mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan pabalik sa office. Pero nang hina siya pagkakita ng resignation letter sa kanyang mesa pagdating, wala pang segundo, pinaharurot na naman niya ang kotse patungo sa bahay ng dalaga. Maaga kayata umuwi, anak. Saktong naglalabas si Yaya Lorena nang dumating si Eliza galing office. Nagtataka ito na napatitig sa kanya. Maaring nabasa ang lungkot sa kanyang mga mata. Pinayagan niya ako ng boss ko na magbakasyon, kaya ngayon tayo uwi ng Tarlac. Pagsisinungaling niya rito. Talaga, ate? Hindi makapaniwala si Lolet nang marinig ang sinabi niya. Karga nito ang mahal na mahal niyang anak habang papalapit. Oo, kaya mag-impake na kayong lahat. Aniya sa mga ito. Lalong lumapad ang ngiti ni Lolet na tuwang-tuwa't excited. Pagkuway kinuha niya ang anak na karga nito tsaka dinala sa kanilang kwarto. Namiss mo ba si mama? Kausap niya kay Khalil na hinalik-halikan sa leeg kaya napahagikik ito. Sa tuwa nito, nabawasan ang bigat ng kanyang kalooban. Saglit niya pa itong kinausap at hinayaang maglaro sa ibabaw ng kama. Nagbihis siya at nagsimulang mag-impake. Habang naglalagay ng mga damit sa travel bag, ay may napansin siyang nalaglag mula sa ilalim ng kanyang damitan. Isang sobre. Puno ng curiosity niyang binuksan yun. Tumambad sa kanyang paningin ang isang lumang larawan kaya saglit siyang napatulala ng ilang sandali. Kilala niya kasi ang lalaking kasama ni Chloe sa picture. Medyo luma pero sigurado siyang si Brandon. Hindi siya maaaring magkamali. Ang mga mata nito at tangos ng ilong. Nanginginig ang mga kamay na binuksan ng sulat mula kay Chloe na sadyang ginawa nito para sa lalaki. Marahil gusto na ng kanyang kaibigan na ipaalam ang kalagayan nito pero hindi niya malaman kung bakit hindi na ipadala. Nakalagay sa sulat kung gaano nito kamahal ang lalaki na nagbunga ang minsang naganap sa dalawa. Kaya tulala siyang napalingon sa naglalarong si Khalil. Nasapo niya ang labi sa hindi inaasahang matutuklasan. Si Brendo ng ama ni Khalil, kaya naman pala hawig ang bata. Kapag nalaman ni Brendo na ito yung ama ni Khalil, tiyak
kukunin ito sa kanya ang bata at magpapakasal ito sa iba. Hindi niya hayaang makuha nito ang anak niya. Kaya mas tama lang na umalis sila rito at sa probinsya manirahan. Nagmamadali siyang nag-impake maging mga gamit ni Khalil tsaka isinakay na agad sa kotse. Minadali niya rin ang mga kasamahang mag-impake kaya wala pang isang oras ay nagbabiyahe na sila sakay ng kanyang kotse. Nasa passenger seat si Yaya Lorena at ang magkasintahan naman ay nasa backseat at hindi alam ng lahat kung anong dahilan ng agarang pag-alis nila. Mabigat na mabigat ang kanyang kalooban ng mga sandaling yun. Hindi niya alam kung paano kakalimutan si Brandon dahil sobra niya itong minahal. Pero dahil ikakasal na ang lalaki, kailangan niyang lumayo para sa ikabubuti ng lahat at alam niya ring walang katugunan ang nararamdaman niya para kay Brandon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay kasama niya ang kanyang anak at kahit parang nadudurog ang puso niya ngayon, titiisin niya yun. Nangihina naman si Brandon nang dumating sa bahay ni na Eliza na walang katao-tao at may nakapagsabing magbabakasyon sa isang probinsya pero hindi alam kung saang lugar. Hindi man lang niya nasabi ang nararamdaman kay Eliza. "Kamusta si Janet, iho? Ang apo ko, kamusta?" Salubong sa kanya ng ina pagdating ng bahay. Dito siya dumiretso pagkagaling niya kina Eliza. Hindi siya sumagot. Ano ba kasing nangyari? Hinila siya nito sa sofa upang paupuin. "Okay ang bata, ma'am, don't worry." Aniya, tsaka nagpaalam na tutungo muna sa kanyang kwarto. Nag-aalala naman ng ginang na sinundan si Brendo ng tingin. Isang taon nang matulin na lumipas at sa isang taong yun, walang ginawa si Brandon kundi hintayin ang pagbabalik ni Eliza. Umaasa siya na magkikita pa sila at habang wala ito, minabuting ayusin na muna ang relasyon niya kay Janet kung kaya pa ba niyang ayusin. Engaged sila at alam ng mga tao sa kanilang paligid ang tungkol doon. Isa pa, hindi pa rin sila nagkakalinawan ng babae kaya madalas na uuwi sa pag-aaway ang lahat tuwing susubukan niyang sabihin ang tunay na damdamin. Nakapanganak na si Janet at nagsasama na sila sa iisang bubong pero hindi pa niya mapakasalan ng babae. Walang makakapilit sa kanya lalo at hindi niya ito mahal at magpahanggang ngayon si Eliza pa rin ang tinitibok ng kanyang puso. "Si Janet nasaan?" Tanong ni Brandon pag-uwi ng bahay sa Mead. 2 gabi niya na itong hindi naaabutan sa bahay. "Sinundo po, sir. Sabi ni ma'am, kaibigan niya." Tugon ng katulong. "Nasaan si Jean?" Tanong niya na ang tinutukoy ay ang anak nilang 2 ng babae. "Nasa kwarto po, natutulog." Nakangiti nitong tugon. "Kakain po ba kayo, sir?" Tanong pa nito sa kanya. "Hindi na, kumain na ako sa office. Sisilipin ko lang si Jean sa kwarto." Pagpapaalam niya, nadatnan niyang mahimbing na natutulog ang bata. Napakaganda nito, tila ba isang anghel. Subalit habang tinititigan, napapansin niyang wala man lang itong hawig sa kanya. Napakurap-kurap siya nang dumilat ang anak. Nagising ito bigla pero hindi umiyak, tila may hinahanap. Nang makita siya, blanko ang ekspresyon ng muka habang tinititigan siya. Kaya napapangiti si Brandon. Hindi naman ito umiyak kaya hinayaan niya na lamang sa higaan. Kinausap, pinadede hanggang sa inantok na naman. Halos hating gabi nang umuwi si Janet at kasalukuyan siyang nasa library room. May mga tinatapos pa siyang trabaho nun. Halatang lasing ang babae dahil nakita niya itong pasuray-suray. Napapailing na lamang siya. Hindi niya akalaing ganitong klaseng babae ang magiging ina ng kanyang anak. "Gising ka pa pala, Brandon." Napansin siya nitong nakatayo sa pinto ng library dahil katabi lang iyon sa kwarto nila. "Anong oras na? Ganito ba dapat ang uwi ng matinong babae?" Walang emosyon niyang tanong. "Ha?" Pumalatak ito. "Alam mong ikaw ang dahilan kaya ako ganito, Brandon. Hindi mo ako kayang pakasalan dahil kay Eliza. Nagsasama tayo sa isang bubong pero para lang kay Jean. May pangangailangan ako na hindi mo kayang ibigay at kasalanan mo yun." Tumawa pa ito ng malandi. Lumapit sa kanya at sinubukan siyang halikan sa labi pero itinulak niya ito. Si Eliza lang ang gusto niyang halikan at wala nang iba. Pinagsisisihan niyang minsan itong ikinama dahil nagbunga iyon ng malaking pagsisisi niya. "Magpahinga ka na, Janet. Lasing ka." Matapos itulak, iniwan niya ito. Narinig na lamang niya ang malakas nitong sigaw habang siya minumura. Nagbihis siyang tinungo ang kanyang kotse. Kung hindi siya iniwan ni Eliza noon, hindi siguro naging miserable ang buhay niya ng ganito. "Eliza, bumalik ka na."
Nasasaktan niyang bulong habang mabilis na pinaharurot ang sasakyan patungo sa bahay ng dalaga. Aalamin niya lang kung nakabalik na nga ba ito. 1 taon na ang lumipas, miss na miss niya na ang babae. Marahang bumaba sa kanyang kotse si Brandon pagkarating sa bahay ni na Eliza. Ilang araw din siyang hindi nakabalik pero naroon pa rin ang pag-asang magkikita pa sila. Napansin niya ang malaking placard na nakalagay sa gate ng bahay. Binibenta na pala nito ang bahay na iyon. Ibig sabihin, wala na itong balak na bumalik pa. Sa halip na mag-alala, tila nabuhayin pa siya ng pag-asang magkita sila. Siya ang bibili ng bahay ni Eliza. Agad niyang dinaya ang numero ng isa sa mga kakilala niya. Hindi naman pwedeng gamitin ang kanyang pangalan. Tiyak, hindi siya nito sisiputin, kaya may uutusan siya upang makipag-deal kay Eliza. Matapos makausap si Mr. Marquez, nakangiti na siyang umuwi ng bahay. "Kuya, busy ka ba?" Tawag mula kay Bea isang hapon habang pauwi na siya. Katatapos lang din niya makipag-meet kay Mr. Marquez tungkol sa deal nila. 3 days na ang nakalipas simula nang maisipang bilhin ang bahay ni Eliza at bukas magkikita na sila. "Pauwi na, Kuway. May video kong ipinasa sa iyo, kuya. That will shock you. Panoorin mo na lang, bye." Pagkasabi nito, pinatayan na siya ng linya. Iiling-iling siya. Maraming kalokohang alam ang kanyang kapatid sa mga trending video, pero dahil nagbabiyahe siya, sa bahay niya na iyon panonoorin. Sa una, tila nagulat siya pagkakita sa babaeng nasa video. Natigilan siya nang makita si Janet kasama ng isang lalaki. Magkahalikan ng dalawa at kalalabas lamang sa isang hotel. Niluloko siya nito. Sa bagay, bakit naman siya magagalit? Tama si Janet, may pangangailangan ito na hindi niya kayang ibigay. Kalmado siyang tumayo at pumasok ng banyo. Kukomprontahin niya ang babae. Mas makakabuti kung maghihiwalay na lang sila dahil wala rin namang kwenta ang kanilang pagsasama. Hindi niya kakalimutan ang obligasyon sa anak niya, pero hindi niya na kaya pang magsama sila sa iisang bubong. "Anong ibig sabihin nito, Brandon?" Nanggagalaiting tanong sa kanya ni Janet. Kadarating lang nito ng gabing yun at halos hating gabi na. Inaasahan niya nang galing ito sa pakikipagkita sa lalaki. "Aalis ako, Janet. Malinaw na nakaimpake na yung mga gamit ko. Hinintay lang kita para magpaalam. Don't worry, hindi ko pababayaan yung anak ko." Malakas na sampalang tumama sa kanyang pisngi, tsaka galit na galit siyang tinitigan. "Kung sa tingin mo, hahayaan ko kayong magpakasaya ni Eliza, nagkakamali ka, Brandon." Panggagalaiti nito. Kinuha niya ang cellphone tsaka pinasa sa babae ang video nito kasama ng isang lalaki. Nanlalaki naman ang mga mata nitong pinanood yun. "Hinayaan kitang gawin ang gusto mo, Janet, kaya wala kang magagawa kung hanapin ko rin ang kaligayahang inaasahan ko. Hindi kita mahal at kahit kailan hindi kita makukuhang mahalin." Sunod niyang narinig ang mga kalabog sa kwarto nilang dalawa at sigaw nang nagwawalang si Janet, pero hindi na siya lumingon pa at tuluyan nang umalis. Habang si Eliza, pabalik na sa Maynila sa araw na yun, tinawagan niya ang kanyang ama dahil miss na siya. Mabuti pa ang dad niya naaalala siya, pero ang kanyang ina, masaya na ito sa ibang pamilya. Tanggap niya ng broken family sila. Napapailing siyang tinignan ng anak na katabi sa upuan. Malaki na ito at malapit ng mag-3 taon. Masaya na sila sa Tarlac at nakapagpatayo na siya ng business na pinagkakaabalahan niya ngayon. Doon, katuwang niya ang mag-asawang si June at Lolet. Kaya naman napagpasyahan niyang manirahan na lang sa probinsya. Binenta niya na rin ang bahay sa Maynila. Katunayan, may buyer na nga siya. Sa araw na yon, naka-schedule niyang i-meet up dahil uunahin niya muna ang amang naghihintay sa kanya. Sa restaurant sila nag-meet ng kanyang ama. Masaya silang nag-uusap sa pagbabago ng kanyang buhay. Siguro mas naging matured siya pagdating ni Khalil sa buhay niya. Parang kailan lang nung sanggol ang kanyang baby. Ngayon ay masaya na itong nakikipaglaro sa dad niya dahil pagkatapos nilang kumain, umuwi sila sa bahay nito. Pinakilala siya sa pamilya ng ama. Mabait naman ang asawa nito ngayon at katunayan tuwang-tuwa kay Khalil. Kalaro pa nga ng kanyang anak ang bunsong kapatid sa ama na si Erica. 7 taon na ito. Parang ang bilis lumaki ng mga bata ngayon. Parang kailan lang, hinahabol ko pa si Erica at takot na takot akong mahulog sa hagdan. Tumatawa ang tita G niya nang lapitan siya sa kinauupuan niya dito sa veranda. Tanaw na tanaw niya ang 2 batang naglalaro. Hinahabol ni Erica si Khalil at tumitili naman ang anak niya. Aliw na aliw siyang pagmasdan ng 2 na tila ba matagal nang magkakilala.
Ngumiti siya sa babae. Magaan ang pakiramdam niya sa bagong asawa ng kanyang ama. Wala kasi itong plastikan. Simple lang. Ang totoo, naka-duster lang ito't walang makeup. Ibig sabihin, hindi ganda ang dahilan kaya ito minahal ng kanyang ama. Marahil hindi nakita ng kanyang daddy yung hinahanap nito sa nagdaang babae sa buhay nito, lalo hindi sa kanyang ina. Oo nga tita, kung dati hiniheli ko pa si Khalil, ngayon marunong na siyang magalit kapag hindi nakukuha yung gusto. Tsaka sila nagtawa ng pareho. Parang mamimiss ko si Khalil, lalo at malayo kayo. Pwede kaya kaming pumasyal sa inyo sa Tarlac? I'm sure pagkatapos nito, tatanungin sa akin ni Erica ang pamangkin niya. Sa muli ay natatawa ang kanyang tita G. Oo naman po tita, walang problema. Sa palagay niya naman pagkatapos nito ay mas malalim pa ang kanilang ugnayan ng babae. At least ngayon, nakikita niyang masaya ang kanyang ama sa piling nito. Sapat na sa kanyang maging masaya para sa dalawa. Niyakap pa siya nito nang magpaalam kinabukasan upang bumalik sa Tarlac. Doon na kasi sila magpapalipas ng gabi. Balak sana siyang ihatid ng ama pero may sasakyan naman siya. Isa pa, busy ito sa trabaho. May sarili din kasi itong negosyo. Bukod sa may-ari ng fast food chain ng kanyang ama na may 3 branch, may iba pa itong business. Bukod doon, ngayon ang araw na makikipag-meet siya sa buyer ng bahay. Pasado 9:00 na ng umaga, pinarada niya ang sasakyan sa harapan ng isang sikat na resort. Ayon kay Mr. Marquez na siyang bibili sa kanyang bahay, ay dito ang meeting place nila. Si Mr. Marquez din ang may-ari ng resort na to. Bit-bit ang anak, nag-check-in sila sa isang hotel dito mismo sa loob ng resort. Wala man siyang balak magtagal rito pero gusto niyang kinabukasan po bumalik sa Tarlac. Enjoyin niya muna ang sandaling yun para makapamasyal na rin sila ni Khalil. Lunch ang usapan nila ni Mr. Marquez kaya nakapagpahinga pa sila ng anak sa kwarto. Wala pang 12 o'clock, lumabas na sila ni Khalil at tinungo ang naka-reserve na VIP room para sa meeting nila ng lalaki. Nakakapagtaka lang na kailangan pang sa private place pa sila mag-usap. Inihatid pa sila ng isang waiter sa nasabing VIP room. Pagpasok niya ay kasalukuyang naghihintay si Mr. Marquez sa loob. Nakatalikod pa ang lalaki at tila inip na naghihintay. Good afternoon, Mr. Hindi niya na naituloy ang sasabihin nang humarap ito bigla. Kasabay nito ang pagkalabog ng dibdib niya. Brandon? Bulalas niya. Alyssa, mag-usap tayo. Hindi na kita hayaang makalayo pa. 1 taon ako naghintay makita ka. Please, kausapin mo ko. Habol-habol siya ni Brandon nang lumabas sa VIP room upang ito iwasan. Tila wala siyang narinig sa sinabi ng lalaki. Hindi sila pwedeng makita. Hindi nito pwedeng makuha si Khalil sa kanya. Nasa labas na sila ng restaurant ni Khalil nang maabutan ni Brandon or sinadya nito para hindi sila makaagaw ng pansin sa loob. Humahagik-gik pa si Khalil habang hinahabol sila ng ama nito na akala nakikipaghabulan siya kay Brandon. Agad siya nitong hinawakan sa braso upang pigilan at kinabig. Kapwa sila niyakap ni Khalil habang nagmamakaawang pakinggan niya kahit saglit lamang. Kaya para kumalma si Brandon ay umuo siya pero pagkatapos nito kailangan niyang lumayong muli. Hindi ko mahal si Janet. Sa buong 1 taon na wala ka sa tabi ko, ikaw lang ang iniisip ko, Alyssa. Maniwala ka bago ka umalis, mahal na kita. Sinundan kita sa bahay niyo pero wala ka. Maniwala ka sa akin. Hinawakan nito ang isang palad niya at ipinatong iyon sa ibabaw ng dibdib. Naririnig mo ba? Ikaw ang binubulong nito. Anong sayang nararamdaman ni Alyssa sa pagtatapat ni Brandon? Ramdam niya ang pag-init ng mga mata. Tulala lamang siyang nakatingin sa lalaki. Nang hindi siya kumibo, hinila siya nito sa kamay at dinala kung saan pwede silang mag-usap sa loob ng isang kwarto. Para na naman siyang tuod na napasunod na lamang sa lalaki. Pagdating kay Brandon, wala siyang lakas ng loob kalabanin ng tunay na nararamdaman dahil magpahanggang ngayon, mahal niya pa rin ito. Pagpasok pa lang nila sa kwarto, kinuha nito sa bisig niya si Khalil. Bibi, dyan ka muna ha, mag-uusap lang kami ni Mami. Nilapag nito ang bata sa ibabaw ng kama matapos pugpugin ng halik tsaka binuksan ng malaking TV. Dahil sadyang mabait ang anak niya at hindi naman ito gutom, tuwang-tuwa sa cartoons na palabas. Siya naman na hinila ni Brandon sa sulok ng kwarto. Nagulat na lang nang walang paalam na siilin nito ng halik sa labi. I love you, Alyssa. Matapos niyang magparaya sa halik ni Brandon ay usal nito. Paano si Janet, Brandon?
Nag-aalala niyang tanong ng alanganing nakatingin dito. Hindi ko siya mahal, Eliza. Pero may anak kayo. Giit niya na tiyak kapag malaman itong magkasama sila ni Brandon, susugurin siya nito at gulo na naman. Pero nagpaliwanag si Brandon na unang nagloko si Janet. Isa pa, hindi nito pababayaan ng anak, kundi mamahalin at bibigyan ng suporta. Sa sitwasyon ni Brandon ngayon ay nagpapaalala sa kanyang ama, pero dahil kailangan din naman ni Khalil ng ama at karapatan din ng dalawang magkakilala, pinagtapat niya ang tungkol dito. Hindi halos makapaniwala si Brandon na ito ang ama ni Khalil. Pinakita niya ang larawan na magkasama ito at ni Chloe, kaya halos mapaiyak ito nang yakapin ng anak. Kinabukasan, dinalaw nila ang puntod ni Chloe. Nangako si Brandon na mamahalin ito at aalagaan, hindi lang si Khalil, kundi maging siya. Hindi rin pumayag si Brandon na hindi ipakilala sa mga magulang ang apo, kaya pagkagaling nila sa puntod ng kaibigan, tumuloy sila sa bahay ng magulang ni Brandon. Tulad ng lalaki, kinagulat din ng mga magulang ni Brandon ang katotohanan yun, pero agad din namang natanggap si Khalil ng pamilyang De Leon, lalo na ang ginang na sabik sa apo. Ma'am, Dad, si Eliza ang gusto kong pakasalan. Basag ni Brandon sa katahimikan. Nagkatinginan na mag-asawa. Si Bea ay napangiti. Okay sa akin. Tinaas sa mga kamay, tsaka kinarga si Khalil at dinala sa kwarto para makapag-usap marahil silang apat. Anak, alam mo namang hindi kami nakikialam sa love life mo. Isa pa, matanda na kami ng iyong ama, kaya kung sino ang magpapasaya sa'yo, asahan mo magiging masaya na rin kami ng daddy nyo. Nakangiting saad ng ginang, ang ama ni Brandon ay tumangulang, wala siyang nakitang pagtutol. Nagkatinginan sila ni Brandon, tsaka saglit na nag-usap ang kanilang mga mata. Basta Eliza, mahalin mo tong anak ko ha? Ang sabi pa ng ina ni Brandon sa kanya. Kung alam lang sana nitong matagal niya nang mahal si Brandon. Opo, yun ang tanging naitugon niya. Inaniyahan silang doon na magpalipas ng gabi ni Khalil, pero si Brandon na mismo ang nagpasya na umuwi sila. Nakangisi pa ito habang papasok sila sa kondo ng lalaki. Nababasa niya ang laman ng utak ni Brandon sa mga sandaling yun at nakikiliti ang kanyang diwa. Wala itong pinalampas na sandali nang mapatulog ang anak. Agad naglalambing na yumayakap sa kanya at buong pananabik na hinagkan siya sa labi. Mapaghanap na halik na kanya namang tinugon ng buong pagmamahal. Hindi na nga sila hinayaan ni Khalil na malayo pa sa lalaki. Agad din itong inasikaso ang kanilang kasal na sinangayunan naman ng kanyang ama. Nagpasalamat pa nga ito kay Brandon dahil ngayon daw ay may makakasama na siya araw-araw. Binilinan din ito ng kanyang ama na kung pwede siya lang ang mahalin at wala nang iba pa, na wag itong tularan sa dami ng naging babae. Sa harapan ng kanyang magulang, nangako si Brandon na mamahalin siya at hindi lolokohin habang buhay, kaya panatag ang kanyang kalooban na ipinagkatiwala ang puso sa lalaki at magpakasal rito. Love, matagal pa ba? Katok ni Brandon. Napaigtad siya nang marinig ang boses ng asawa. Tama, asawa niya na si Brandon dahil kasal na sila. Katunayan, nasa baler sila ngayong gabi para sa kanilang honeymoon. Sandali lang, Bren. Hindi niya naituloy ang sasabihin nang bumukas ang pinto ng banyo at iluwa ang lalaking nakangisi. Tagal mo, naiinip na ako. Reklamo nito. Hindi na siya hinayaan pang makasagot at tuluyang inangkin ang labi niya, kasabay ng pagyakap sa kanyang katawan. Sabik ding naglakbay ang mainit nitong palad habang siya naman dinama ang init ng haplos nito. Ngayong gabi, nakahanda na siyang ipagkaloob kay Brandon ng lahat ng walang pag-aalinlangan. Tiniis niya ang kirot at hapdi ng unang gabi nila ni Brandon at magkasabay nilang tinawid ang dako pa roon. Happy? Masuyong tanong ng asawa matapos ang kanilang mainit na tagpo. Kapwa nasa ilalim ng kumot ang kanilang mga katawan. Hinaplos nito ang labi niya pababa sa kanyang leeg. Bahagya ding dinampian ng halik ang mga yun. Masayang masaya ako, Brandon. Ngumiti siya rito. Matiim siya nitong tinitigan bago muling inangkin na muli ang labi niya. Napapaungol siya ng bahagyang panggigilan ni Brandon ng mga labi niya. One more, love. Masuyo nitong saad. Hinampas niya ito sa braso. Walang one more, Brandon. Matulog na tayo. Pagpapakipot niya. Pero gumapang ang kamay nito pababa kung saan. Eksperto ang kamay ng asawa. Nang hina na naman siya at makailang sandali pa
ay ginagawa na naman nila ang bagay na yun. Pagkalipas ng 2 taon, nagsilang siya ng baby girl, ang bunga ng kanilang pagmamahala ni Brandon. Makailang beses silang sinubukang guluhin ni Janet gamit ang anak nito kay Brandon, pero hindi nagtagumpay ang babae. Sa huli, natuklasan ng kanyang asawa na hindi naman pala anak ni Brandon ang bata, at simulat sa pool, niloloko lamang nito si Brandon dahil sa pansarili nitong kapakanan. Mabuti na lang at mas matalino ang kanyang asawa. Wala pang 1 buwan matapos mabuko ni Brandon ang panloloko ni Janet, nabalitaan nila na nasa Amerika na ito kasama ang anak at ang tunay na ama ng bata. Kaya ngayon, mas masaya silang namumuhay buong pamilya at nangangakong magiging tapat sa isa't isa.